In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello mga kapatid at welcome sa Russia TV. So meron tayong debate na magaganap ngayon, January 4, 2026 mga kapatid. At Happy New Year sa lahat, no? So umpisa na naman, debate na naman mga kapatid. This is between Baptist and Roman Catholic Church mga kapatid. Ang topic natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang kaligtasan ay hindi mawawala. So affirmative dito si Pastor Dino Diaz ng Baptist mga kapatid, at negative naman si Brother Alvin Kitamundok ng Roman Catholic Church. So ang ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuli si affirmative. Sa ating rules, ganun pa din. Rule number 1, yung limit sa pagsagot, yung 20 seconds natin. Rule number 2, yung close-ended question natin. Dapat yung unang lalabas sa bibig nyo ay yung categorical or yung pagpipilian. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. Kung hindi nyo masagot ng direkta or wala doon ang sagot nyo sa pagpipilian, sumagot kayo ng 10 seconds. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung ang tanong ay sino, syempre magbibigay kayo ng pangalan. Rule number 5, sa first stand-on lang dapat kayo magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung tinatanggi niya during first cross, at sinabi niya, hindi ko pa nilatag yan, automatic next question yan. Sir Battle, doon na pwede itanong ang lahat. Rule number 6, 2 warning galing sa akin, may disiplina yan, minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question, at no objection,
during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Kasama doon yung pagmumura na alam natin. Pero labas doon, okay pa ako. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong ng kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. So, hindi natin papahintulutang may tanong yan. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapayagan ko kayong magtanong ng sensitive or personal question, pero pwede din tanggihan ng sumasagot. Rule number 11, disconnection time limit. 7 minutes lamang kung maghihintay kung hindi nagre-respond ang ating debater. Rule number 12, meron akong kapangyarihang magtakda ng bagong rules kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, bilang tagapamagitan ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista at ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes po. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, agree. So mga kapatid, before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at baka pwede nyo ding ikwento kailan ba nag-umpisa ito at paano ba tinanggap ng ating negative din. Unahin natin, Pastor, pakilala ka. Ayan, isang mapagpalang gabi sa atin lahat. Ako po si Pastor Brother Dino Diaz, no? Ang titindig po na hindi nawawala ang kaligtasan at tawag nito, nabuo po ang debate, mabubuo po ang debating ito sa pagitan din po ng inanyayahan natin si Brother Alvin sa paksa pong ito. Kasi sa lahat ng mga CFD no, na nakikita ko po na dapat kong kalabanin sa debate, parang dito po ako kay Bro Alvin na nagagandahan makipaglaban kasi maliban na sa matapang, magaling po yung method niya makipag-usap, makipag-debate. So, sabi ko, dito po ako para mas lalo po tayong mahasa, lalo po tayong matrain no, sa pagitan ng pakipag-diskusyon. Pagbigatin nga yung kalaban, mas maganda labanan kaysa sa mga pipitsugin lang. Ayan, so maraming salamat at abangan ninyo at purihin po ang Diyos kayong gabi. God bless everyone. Okay, that is Pastor Dino yung ating affirmative sa gabi na ito. Dito naman tayo sa negative. Pakilala ka kapatid. Good evening sa lahat. Magandang gabi. Thank you once again kay Brad Rasha for giving us ni Brad Dino Diaz another opportunity to debate, to dialogue. Ang topic namin is about OSAS, One Civil Receive. Siyempre si Baldino ang sa affirmative. Ako naman representing the Catholic Church as Bishop Delegated Catholic Apologist to negate OSAS kasi hindi turo ng Katoliko ang OSAS. At para sa amin, wala din yan sa Bible. So sana marami tayong matutunan ngayong gabi. Let us just be sober, mahinahon, kalma lang, relax, at saka walang personal attack. Good evening ulit. Badrash? Okay mga kapatid, that is our negative. Alvin Gita Mundok ng Roman Catholic Church mga kapatid. So, nandyan sa ating comment box, please comment at highlights or at followers mga kapatid para mas madami pang makapanood ng debate na ito. So mag-comment lang kayo kung meron kayong ganun mga kapatid. Or you can share this live sa inyong kahit sa profile or sa any forum na gusto nyo mga kapatid. At mas maganda, mas marami nga mga kapatid. So again, ang topic natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang kaligtasan ay hindi mawawala. Pastor Dino Diaz ng Baptist, your time start now, Pastor. Ayun, sa ulitin, isang mapagpalang gabi. Ang paksa po namin ni Brother Alvin, no, tingnan po muna natin. Ayan, ang paksa po namin na pagkasunduan, mga kaibigan, ay papatunayan ko na ang kaligtasan ay hindi mawawala. Bakit po sinasabi natin at itinuro ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo na ang kaligtasan po ay hindi mawawala, no? Ang kaligtasan po ay hindi conditional o nakadepende po sa gawa ng tao, no?
Ang kaligtasan po ay nasa Diyos. Ang kaligtasan po ay bigay o biyaya. Ibig sabihin ng biyaya ay unmerited favor. Hindi mo deserve, bagkus ang Panginoon ay nahabag sa iyo, binigyan ka ng pabor, no? Kaya ikaw po ay naligtas na walang kapalit, no? Wala pong kapalit. Ngayon, meron po tayong 3 punto bakit ang kaligtasan ay hindi mawawala. Una, assurance of salvation. Pag sinabi pong assurance of salvation, a positive declaration intended to give confidence, no? Isang positibo o deklarasyon na naglalayong magbigay kumpiyansa. Ayan. So confidence po tayo, na sigurado na po tayo sa ating kaligtasan sapagkat yan ang turo ng banal na kasulatan, no? 2 Timothy chapter 3 verse 15, no? Na ang kasulatan ay nagbibigay information tungkol sa kaligtasan sa pamagitan po ng pananampalataya kay Kristo. Yan yung ating mababasa, no? Ngayon, pag sinabi pong kumpiyansa, yan nga po yung tawag nito, confidence tayo na tayo ay ligtas na, no? Ang Diyos ang nagpapanatili sa atin. Hindi tayo yung mananatili sa kaligtasan, ha? Bakit po? Sapagkat hindi natin hawak ang kaligtasan, kundi ang Diyos ang magpapanatili sa atin o ang Diyos ang magpipreserve sa atin. Tulad ng mababasa ho natin sa Juan 10:28. Okay. Juan 10:28, ganito po ang ating mababasa, Juan 10:28. Ang sabi po dito, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. No, so dito pa lang, walang sinumang makakaagaw, sabi po ni Kristo, sa aking kamay. No? My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. So dalawa po, sa kamay ni Kristo, sa kamay ng Diyos, sila yung may hawak, sila yung nagpapapreserve ng kaligtasan ng isang tao. Hindi ho tayo. Hindi tayo nakahawak sa kaligtasan. O hindi tayo nakahawak, kundi Diyos ang nakahawak sa atin, no? Hindi tayo nakahawak sa Diyos, tayo yung hinahawakan ng Diyos, sabi sa talatang ito. Kaya unang punto po, no? Assurance of salvation, ang Diyos ang nagpapapanatili sa atin. Hindi tayo yung mananatili, no? Pangalawa, believers security. Pag sinabi pong security, katulad siya ng padlock, saradong-sarado o nakalak. No? The state of being protected against or safe from danger. Wala na pong wala ka nang dapat pang kakatakutan, no? Nakapahamakan. Bakit po? Sapagkat ang mga mananampalataya ay sigurado na secured po ito. No? Katulad ng mababasa natin, sealed ka na ng banal na espiritu. Alam ba yung sealed? Pag sinabing sealed, sarado, nakalak. Silyado ka, pinagmamay-arian ka, close. No, Ephesians chapter 1, verse 13 to 14. Actually, paulit-ulit at napaka-common na talata. Kaya bibigyan lang po natin ng basic na talata. Hindi natin kailangan pang halungkatin lahat, kundi yung basic lang para din naman ito sa mga kaibigan nating nakikinig. No? Ephesians chapter 1, verse 13 to 14, in whom you also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed. Ayan na, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is, sabi niya, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of His glory. So, malinaw po mga kaibigan, ang mga mananampalataya sa tunay, hindi piki ha, sa mga tunay na mananampalataya, no, ay secured o believers as security. Pangatlo, remind ako pag 3 minutes, Bro Rasha. Pangatlo, no, Christ continuous work. First, assurance of salvation. Second, believer security. Third, Christ continuous work. Bakit po?
Hindi tayo yung gumagawa sa ating kaligtasan. Ang Diyos ang gumagawa. Kaya yung mga bautismo niyan, conversion sa church, no? Ano pa po, mga mabuting gawa ako, no? Ay hindi po makapagliligtas. O hindi po yan makapaghiwalay pag hindi ka gumawa. Tanggal ang kaligtasan mo, wala pong ganon. Bakit po? Si Kristo mismo ang may gawa para sa atin. Persist. Pag sinabing continuous, persist na activity. Persist in activity. Pag sinabing persist, hindi tumitigil sa paggawa ng mga aktibidades tungkol po sa kaligtasan, hindi tumitigil ang Panginoong Hesukristo. Katulad ng ating mababasa, si Jesus po ang nag-a-advocate para sa atin. Kaya kung mayroon ng kapahamakan na nakabantay ho sa atin, o nandun po sa unahan natin, si Kristo na po mismo yung nag-i-intercede. No? Siya yung tagapamagitan. Siya yung nag-a-advocate. Ibig sabihin ng nag-a-advocate, no? Tagapamagitan o nagtatanggol sa atin. Nagtatanggol, katulad ng mababasa po natin sa Romans chapter 8 verse 34. Sabi po dito sa Romans 8:34. Basahin natin. Sabi po dito, who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather, that is risen again, who is even as the right hand of God, who also maketh intercession for us. Okay, thank you. And intercession, siya po nag-i-intercession para sa lahat. Na ano po? Na mga mananampalataya, na mga iniligtas ng Diyos. Continue po ang kanyang pangangalaga. Continue po ang kanyang pagtatanggol. Continue po ang kanyang pamamagitan. Katulad din po ng mababasa natin, no? Sa unang Juan chapter 2 verse 1, unang Juan chapter 2 verse 1, ang sabi po dito, my little children, sabi po ni Juan, my little children, these things write I unto you, that ye sin not, and if any man sin, so ibig sabihin, may possible na magkasala ang tao. So tanggal bang kaligtasan na? Hindi. Bakit po? Ito kasi mababasa, and if any man sin, we have an advocate with the Father. Sino po? Jesus Christ the righteous. Yung banal na yon, yung makatwiran na yon, ay siya pong nagtatanggol sa atin sa kanyang Ama. No? Kaya kung magkaroon tayo ng kasalanan, kaya ang sabi, no? And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. So, meron pong tayong tagapagtanggol, kaya hindi mawawala ang kaligtasan. Kaya po mga kaibigan, kung titingnan po natin, sabi ng iba, paano kung ayaw mo nang sumampalataya? Ayaw mo na. Walang ayaw. Bakit po? Diyos nga nagpapanatili sa atin, katulad ng mababasa ho natin. 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Tingnan ninyo. Sabi po, and now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of this is charity. Kaya sabi dito, ang tatlong ito'y nanatili. Sa ibang salin, nanatili sa atin, no? And now abideth faith. Ano pa? Hope, charity, nanatili ang mga ito. So paano mawala ang kaligtasan? Paano mawala ang pananampalataya mo? Thank you. Kaya ang sabi po mga kaibigan, sa 1 Peter chapter 1 verse 4, sigurado na tayo. 1 Peter chapter 1 verse 4. Ang sabi po dito, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. So mga lingkod ng Diyos, naka-reserve ika sa inyo, no? Yung langit na. Siguradong langit ka. Kaya number 1, assurance of salvation. Number 2, believer security. Pangatlo, Christ continuous work. Ulitin natin. Number 1, assurance of salvation. Number 2, believer security. Number 3, Christ continuous work. See? Kaya, okay. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. So dako tayo sa ating unang pagtatanong ng ating negative. So Alvin Kitamundok, your time starts now, bro. 7 minutes. Okay, thank you very much, Badrash, ating moderator, at sa ating kaibigan, si Badino Diaz. By the way, Badino, palagi talaga kang off camera. Hindi pwede mabuksan yung camera mo para parehas tayo.
Pero okay lang kung mag-off camera ka. Bradino? Sige po. Ready to answer. Pero off camera ka or pwede on camera? Off cam lang. Off cam. Okay lang ako. Off cam lang. Sige. So first question ko, Bradino, ganito. Ginamit mo yung John 10:28. Basahin ko muna as a premise. Sige. I give them eternal life and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Ang tanong ko sa iyo, Badino, sabi mo kanina walang kondisyon na mabigyan ka ng Yeah. eternal life tapos hindi ka na mawawala. Ang tanong ko sa iyo, hindi mo ba nabasa na sa konteksto, meron talagang kondisyon itong John 10:28 bago ka dumating sa John 10:28, meron talaga sa taas maraming kondisyones upang matanggap mo ang eternal life. Nabasa mo hindi na may kondisyon? Yes or no? Wala po. Wala pong kondisyon. Kundi ang sabi po kasi dito, sa 27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. So ito po ay sheep na sa mananampalataya na po ito. And I give them, sabi dito, and I give them eternal life and they shall never perish. So declaration na po ito sa mga tupa ni Kristo na mga saved na mayroon na pong eternal life. Next question. So alam mo pala yung John 10:27 sa premise moderator, basahin ko sa premise, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. So kung mangyayari na hindi makinig ang mga tupa, may mga tupa na hindi makinig, taliwas sa John 10:27, at hindi susunod o tatalima kay Kristo, magkakaroon pa rin ba sila ng kaligtasan o eternal life? Yes or no? Yes, kasi tupa, once tupa, always tupa. Hindi pwede na tupa maging kambing. Once tupa, always tupa po yan. Hindi magbabago po yung rasa. Kaya po, kung meron man pong hindi nasunod kay Kristo na tupa, kasi still tupa na siya, meron pong taga-disiplina at meron din pong nag-a-advocate sa atin. Yeah. So next question. Next question, hindi mo ba nabasa, Bradino, dito sa Gospel of John, na sabi ni Jesus, yung tatalima sa kanya, yun lang mabibigyan sa kondisyon ng eternal life. Yung hindi tatalima, yung kapuutan ng Diyos ay manatili sa kanya. Nabasa mo yun o hindi? Yes or no? Wala pong ganong nakasulat na tatalimay bibigyan ng buhay ng walang hanggan, kundi kung titingnan mo kasi sa Greek, Brother Alvin, yung pagtatalima kasi ay faith yan eh. So, yan po ay hindi po siya activity. Kaya po, ang ating titingnan kasi dito, Bro Alvin, yung duration ng salvation, ano ba, mawawala ba o hindi mawawala? Kaya makita natin dito, ng believer, security na talaga, secured na sila. Next question. Sabi mo hindi activity kasi faith, no? As a premise mo na moderator kasi naka-video to, naka-record to, on the record, sabi mo hindi activity. I-kinote mo kanina John 10:27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Itong verb na hear my voice at saka follow me, sumusunod, tumalima sa akin, hindi ba to activity? Yes or no? No, hindi po siya activity kung way of salvation. Kundi pong tinutukoy kasi dyan, bro, ay bunga na. Bunga na ng sheep. Kasi saved na eh. Naging sheep na siya, hindi siya kambing pa eh. Kaya nga sinabi ko sa iyo, one sheep, always sheep. Hindi po siya tinatawag one sheep, always kambing. Hindi po ganon. Kaya nga po, kami pong mga ligtas, kami po ay saved result po ng good works. Hindi po kami faith plus good works equal salvation. Mali po yun. Walang ganon. Next question. Ulitin ko, Bradino, sa premise moderator. Ang verbo in Tagalog or English verb, action word. Yan ang meaning yan, action word. Sa grammar natin na, natutunan natin sa English 1, 2, 3, 4. Itong hear sa follow are clearly verbs as a premise. So ang tanong ko sa iyo, ipipilit mo pa rin na hindi ito activity kahit verb talaga itong follow at hear, listen, verb, action word, ipipilit mo pa rin ngayon sa buong mundo na hindi ito activity, hindi ito action. Yes or no? Sagot ko po ay fallacy question. Actually, wala pong pilitan o hindi pipilitan sapagkat po hindi po nakalagay talaga dyan na maliligtas pa lamang o walang kaligtasan. Objection mo na. Anong objection ng negative? Kasi categorical question should be answered categorically. Hindi niya qualify na atakihin na yung question ko na fallacy question. He should answer yes or no, then qualify. Yes, kasi ganito. No, kasi ganito. Yan, moderator, napakaliwanag. Okay.
Counter objection meron ba or hahatol na ako? So yes or no? May counter objection po ako, kaya sabi ko ay fallacy. Kaya sabi ko ay fallacy sapagkat anong ipipilit ko na una, nag-conclusion ka ng mali, Okay. hindi yung premise mo, tapos ipa-confirm mo sa akin, kaya nga fallacy. Okay, False so dilemma. Apo. okay mga kapatid, so ito yung judgment natin sa moderator kasi kung yung importante sa kanya yung sa yes or no. However, Yes or no. kung hindi ka makapili, pwede kang gumamit ng 10 seconds. So, Pastor, gagamitin mo ba yung 10 seconds mo? Para Alright, doon 10 Proceed, bro. seconds sir, dahil fallacy. I'm Okay, resume. false dilemma. Bakit po? Nag-conclude muna siya na yan po ay gawa which is hindi siya applied sa mga saved. Kundi yan sa mga unsaved. Next Kundi question. po, yan ay bunga ng 10 mga ligtas seconds. na. Next question. Next question. Sabi mo kanina, once a sheep, always a sheep. A sheep can never be a goat. Ang tanong ko sa iyo, saan talata yan sa Biblia yung daldal mo na once a sheep, always a sheep, hindi maging goat? At Kasi tingnan mo, alam ko dito, may mga dating sheep dito, naging goat eh. Dati sa kanan ng Diyos, ngayon naging sa kaliwa ng Diyos na. Saan yung talata? Letra po letra, chapter and verse. ito Ladino. mababasa kasi natin dito, Brother Alvin, sa John 10:27, my sheep hear my voice and I know them, and they follow me, and I give them eternal life. So eternal life. So it is one sheep, always sheep, hindi po. One sheep, Objection. always goat. Wait lang. Objection, Bro Alvin. Ano muna? Objection moderator kasi ang tinatanong ko very clear, nakakinig tayong lahat dito, na letra po letra, yung sabi ni Pastor Dino, kaya inulit-ulit niya, 3 times yata, once a sheep, always a sheep. Dapat daldalin ng Diyos, salita ng Diyos sa Biblia, hindi kay Okay. Pastor Dino, kaya hinanapan ko lang talata, chapter and verse. Wala Okay, dito okay. mababasa moderator sa John 10:27 na once a sheep, always a sheep Okay, can okay. never be a goat. Wala. Okay, counter objection, Pastor Dino. Counter objection, sabi niya, anong talata? Nagbigay na po ako ng talata eh. Okay. Walang So- letra po letra, Pastor Dino. Okay, so ganito mga kapatid, judgment natin, ang hinahanap naman ay verse. Ngayon, kung doon sa verse, either that is correct or not, sa moderator, tinatanggap pa din yun as a valid answer, ha? So, pwede na lang i-rebut yan mamaya. Pastor Dino, 20 seconds ulit, bro, sa talata. Okay. Anong 20 talata? seconds, sabi ko, John 10:27, sabi ko nga sa iyo, ang 28, kaya nga po eternal life. So, ito po ay tumutukoy sa believers at mayroong eternal life. So, yung eternal life, never po maging goat. Kung sheep na siya, talagang sheep po siya. O believers siya, talagang believers siya, hindi siya pwede maging goat. Wala kang makikita sa talata, sa Biblia, na Next tupa question. naging kambing. Walang 20 ganun. seconds. Next question. Next question. Kahit walang mababasa letra po letra, yun kasi ang daldal mo, yung letra sinunod ko sa bibig mo, sa dila mo, na once a sheep, always a sheep can never be a goat can never be a sheep. Kahit walang mabasa dito letra po letra, salita mo lang yan, ipipilit mo pa rin na salita yan ng Diyos, kahit salita mo lang pala, yes or no, ipipilit mo sa amin. Fallacy, 10 seconds. 10 seconds, fallacy proceed. naman po, may pipilit po. Nag-conclude po siya ng mali. Then, wait lang. False dilemma. 10 seconds to, tapos walang objection, bro Alvin, ha? So, proceed lang sa 10 seconds. Okay, nag-conclude po siya ng false dilemma din pa-confirm sa akin. Therefore, 10 seconds. Wala po yung sagot ko doon. Next question. Next question. Next question. Sa John 3:36 sabi ni Kristo, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey, hindi tumalima, does not follow, the Son shall not see life. Time. Hindi makatanggap ng buhay. 7 minutes But the time. wrath of God remains on him. Time. 7 Totoo, minutes yes or time. no? 7 minutes time na. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang unang cross ng ating negative sa affirmative. So, shoutout muna tayo sa ating nasa live kay Ronaldo Baragat, shoutout kay Finn Valor, dito din kay Pastor Iggy Boy Kilat mga kapatid. Sabi niya, go bro Dino Diaz. Shoutout kay Ryan J. Cascara. Based on the Bible, di talaga mawawala ang kaligtasan. Sa tema na yan, panalo ang Baptist. Shoutout din kay Aguila MJ, hindi na natuto itong mga RCC. Gustong mapalo na naman sa puwet. Shoutout din kay Rog Lopez, nakipag-debate na naman ang anak ng Diablo na si Dino. Shoutout din kay Aladin Gregorio, watching daw siya. Kay Don D. Montero, watching daw siya. Shoutout sa iyo. At kay Rem Monric. Shoutout din kay Pastor Rean Puentes. Congratulations agad, Pastor Dino. Ano ba ang iwawala ng RCC? Di naman sila mga ligtas. Shoutout din mga kapatid kay Benchi Popoy at sa lahat ng ROG. Sabi niya, paano iyan nabutasan si Dino magkaosas? Shoutout din mga kapatid dito kay Bible Mentor. Suggest ko lang dapat palitan ang moderator. Dapat ang moderator ay save kasi useless ang debate nyo. Kung mismong moderator unsave. Shoutout din kay Ray Pilapil Jr. na MCGI. One sheep, always sheep.
Wala po yan sa Bible, daldal lang po yan ni Dino. At mga kapatid, dako tayo sa ating negative presentation. Brother Alvin ng Catholic, your time starts now. Maraming salamat Magrasya, ating moderator at operator ngayon sa Russia TV at sa kay Pastor Dino Diaz ng Baptist Church na kaibigan ko at we are sober together, no? Kalma lang naman kami, with emphasis lang, walang sigawan at walang personal attack. Ganito ang mga standard debate. Maganda sana pakinggan talaga ng mga nakakarami. So nasunod namin ni Brad Dino ang magandang usapan na tulad nito, gentleman's debate or dialogue. Dito, nagisto natin si Pastor Dino na wala talagang mababasa yung sabi niya. Tama yung nag-comment dyan na MCGI na yung sabi na once a sheep, always a sheep. Once a sheep, cannot be a goat. Ay mali yan. Kung sheep ka dati, mabait ka, pwede kang maging goat. Kasi pwede kang maging mamatay tao, pwede kang maging kalunyero. Ganyan naman tayong estado natin. Nang hindi pa tayo nagkasala, mabait tayo. May times mabait tayo, sheep tayo. Tapos may times nakaw tayo, nagsinungaling tayo. So maging goat ka rin, hindi pwede na. Sheep pa rin yung pagka-sinungaling mo, yung pagka-kalunyero mo, sheep ka pa rin. Bakit? Ilalaglag ka sa impyerno. Kasi pag sheep ka, hindi ka tumalima. Kaya action word yun, verb yun. Action word is an activity. Listen, tapos believe. Tama yan sa Katoliko at Baptist, pareha tayo. Believe, manampalataya, maniwala sa Diyos, kay Kristo. Sa kanyang aral sa Biblia, the Word of God in the Bible, 2 Timothy 3:15, amen to that. Pero may condition nga yun kasi hindi pwede na tanggapin mo lang si Kristo personal na Savior and you will not follow His commands. Kasi yung follow, kung hindi ka mag-follow, maging goat ka. Kung hindi ka mag-follow, halimbawa, mangalo niya ako ngayon, tapos mamatay ako next second. After mangalo niya ako, hindi ko nagsisi. Saan ako pupunta? O, basa, Galatians 5:19 hanggang 20. Nandyan yan sa unang Korinto 6:9. Galatians 5:19-20. Oh, now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, olasinggero, orgies, and things like this. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. So paano ka mabigyan ng eternal life sa John 10:28 kung hindi ka nag-follow, naging goat ka? From a sheep, you believe Jesus, pero nangalunya ka, 10 asawa mo. Paano yan, Badino? Huwag natin ipilit yung mga ganyan mga prinsipyo nyo. You take cherry picking sa Biblia, take John 10:28 out of its context. 27 lang, alam mo pala. The next verse lang sinundan ng 28. Yan pala ang kondisyon. Bakit kondisyon? Basahin natin ulit. My sheep hear my voice. O, kung tupa ka talaga, makikinig ka sa salita ni Kristo. Sabi ni Kristo, huwag kang mga lunya, 10 utos, 10 commandments. Tapos mga lunya ka, so hindi ka sheep. Kahit baptist ka pa, kahit ministro ka pa, kahit pastor ka pa, kahit pari ka pa, kahit santo papa ka pa. Hindi ka pwede maging sheep, dyan pa lang. Bagsak na yung sheep, once a sheep, always a sheep. Kasi sheep ka, nakikinig ka lang. You have faith in Jesus, sheep ka dyan, punto. Pero ang gawain mo, follow, hindi ka tumalima sa utos. Sabi ni Kristo, huwag kang pumatay. Pinatay mong kapatid mo kasi you hated him all your life. You cannot forgive him till death. So you're a murderer. 1 John 3:15, sabi ni John, 1 John 3:15, on 1:15, there is no one who hates his brother, there is no eternal life in him. Dito pa sa buhay dito. So halimbawa ako ngayon, born again ako, naniwala kay Kristo through faith. Tapos sabi, saved state ako. Pero I hated my brother for life. I am a murderer. So there is no eternal life in me. So hindi ibang tao makakakuha. Di si Satanas. Di ang langit at ang lupa. Yes, that's true. Romans 8:34-39. Pero tayo mismo, pwede tayong matras. Pwede tayong talikuran. Pag satanisin tayo. Pare nga, nagsatanisin. Meron din satanis na pare, naging katoliko din. May mga ganyan. Ang tupa pwede maging goat. Ang goat din pwede bansakin mo mga goat, mga kasalanan, mga kriminal, goat na yan na preso. Hindi mo lang bigyan ng chance ng Diyos na maging sheep. That is unfair. Yan ang unfairness ng Calvinism. Kasi itong Baptist, kakopya ng Calvinistic sa Presbyterian Church. Hindi ito original. Kay John Calvin to eh. Si John Smith nga, hindi pa alam.
before kay John Calvin talaga ito nag-urihin itong once saved, always saved, OSAS, na pag nakatanggap o ng kaligtasan at that moment, sa Katoliko, meron din kaligtasan at that moment. Pero magbantay ka, hindi confident, hindi kumpiyansa. Unang Korinto 10:13, bantayan mo sarili mo, baka matumba ka, sabi ni St. Paul, 1 Corinthians 10:13. So hindi yan kumpiyansa, nagbabantay kami kasi next time, baka magka-mortal sin tayo. O di ko magka-mortal sin, nawala ulit yung estado natin sa grasya, state of salvation, o naging tupa kami ngayon, tapos nagnakaw ka, pumatay ka ng tao, naging kambing ka, pinasok ka sa preso, nagsisi ka, di naging tupa ka ulit. Kaya wala yung salita ni Dino Diaz na one sheep, always a sheep. Once a sheep cannot be a goat. Wala yan sa Biblia. Yan ang prinsipyo nila na wala sa Biblia. Diyan sila nakaangkla. Once saved, always saved. Kaya hindi nawawalang kaligtasan. Kasi sheep daw always. Kahit gagawa yung sheep, mayroon bang sheep na papatay? Meron yung sheep may sungay Pumapatay. Nandiyan yan sa Daniel 8 and 9. Hindi na lang natin yan in detail. Dito lang sa John 3:36. Ito ng condition ba, Dino? Whoever believes in the Son has eternal life. Ayan. Pero may dagdag pa yan kasi follow John 10:27. In context, 1:26. Tapos John 5:28-29. Whoever does not obey the Son, pag hindi ka susunod, may faith ka na, may eternal life ka. Pero hindi ka naman tumalima, shall not see life. So mawawala na yung eternal life mo. But the wrath of God remains in him. Namatay ka na, hindi ka nagsisi sa iyong kasalanan, the wrath of God remains in you. Doon ka sa impyerno lalabas, lagpa ka sa impyerno. Hebrews 6:4-6, Hebrews 10:26-30. It is kawawa kang estado mo if you fall in the hands of God. So ma-fall ka plus hands of God sa John 10:28. Ikaw mismo kung aalis ka sa kamay ng Diyos. Pero ang kamay ng Diyos, hindi ka bibitawan hanggang ikaw hindi bibitiw. Kasi parang God is love. Bibitiwan ka, mahal mo ang kahal ng Diyos. Hawakan mo rin ng Diyos, mahal mo rin ng Diyos. Pero pag bibitiw ka, hindi pwede ang Diyos hindi makabitiw sa'yo kung bibitiw ka talaga. Halimbawa, papatay ka ng tao ngayon, tapos hindi ka magsisi. O Galatia 5:19-21, you cannot inherit the kingdom of God. Kaya sa langit, wala dito mamatay tao na hindi nagsisi. Nagsisi talaga, ang hindi nakapagsisi. Saan? Impyerno, Revelations 21:8. Maraming talata rin. Revelations 28-10, etc. O ngayon, dito na ngayon, kung saan, kung kailan, matatanggap ang eternal life. Kaya, hindi kayo context John 3:36 pa lang, hindi nyo na sinampalatayan. Ito pa hindi nyo sinampalatayan, John 10:27, John 5:28-29. Basa. Sa Katoliko, letra po letra. Tapos maraming talata kay Pastor Dino. Paulit-ulit talata, mga 5 lang. Do not marvel at this, for an hour is coming. Darating ang panahon, hindi pa ngayon. When all who are in the tombs will hear His voice. O yan, makinig ang sasalita ng Diyos. Doon talaga ang makikita kung sinong maligtas, eternal life, at sinong mga kambing na goes to heaven, hell. And come out those who have done good, o gumawa ng mabuti, to the resurrection of eternal life. Ito pala. And those who have done evil, gumawa ng masama, nangalunya, hindi nagsisi, pumatay, kahit pa-sheep ka dati, nakinig ka, nanampalatay ka, maraming Kristiyano na napunta din ng impyerno. And those who have done evil, to the resurrection of judgment. Hindi lang itong mga Buddhist, mga Muslim, kasi Katoliko at Baptist na hindi nagsisi, namatay. Sabi ni Kristo, so condition talaga. If you do evil, and you die in the state of evil, you go to hell. John 5:28-29, letra po letra. If you do good, nanampalataya ka, you follow the word of God, you follow Jesus. Sumunod ka sa kanyang mga utos, then you resurrect to eternal life because you have done good. Hindi sinabi na, you have already a good faith in Jesus, you will be resurrected to eternal life, even though you are doing evil things. Walang ganyan. Walang ganyan ng palatay ka. Tapos, ibibigyan ka ng resurrection, eternal life in heaven. Tapos, nampalatay ka lang kay Kristo. Tapos, ang gawain mo, masasama. Galatia 5:19-20. Lalabas, baka kontra ang Biblia. Kaya Pastor Dino, kahit ano, kahit ang demonyo, hindi ka mapilit na mapunta ka ng impyerno. Pero yung sarili mo, kung gusto ko talaga mapunta ng impyerno, pwede. Ganun na si Judas, matagal siyang sumunod kay Kristo. Mabait naman siya nung hindi pa siya nag-fall down. Pero nung time na nag-betray na siya, una na, madilim ng kanyang utak, save pa ba si Judas mo? Tapos bigti pa siya, save pa ba si Judas mo? Sa inyo, save. Ha? Si Judas save, may save Judas? 12 apostles dito, napalitan siya ni Mateas, 12 lang ang pangalan sa langit, Revelation 21:12-14. Wala na si Judas Iscariote. O di, mali yung one save over save niyo.
Eh, mas marami yung panahon si Judas na nampalataya. Mas marami yung panahon na save si Judas, save state. May eternal life si Judas. Eh, bumaligtad si Judas kay Satanas siya. Nagpapasok kay Satanas sa kanyang utak. Oh, John 11, John 12. Di, tumalikod siya hanggang kamatayan, hindi nagsisi. Oh, walang si Judas. Pati naman baptist, naniwala walang si Judas Iscariot in heaven. Time. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating negative. Tako tayo sa ating unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Dino Diaz, 7 minutes, your time starts now, bro. Okay. Sabi mo kanina, lahat ng binigyan ni Kristo ng eternal life ay, sabi mo kanina, mawala ang kaligtasan. Tanong, yun bang lahat ng binigyan ni Kristo ng eternal life o kaligtasan? Letter A, mapapahamak magpakailanman. Letter B, naligtas magpakailanman. Sagot ko, wala dyan sa choice mo. Objection, Kasi- moderator? Hindi, Objection mo na, time stop mo na. Sagot yan. Bro Dino, objection. Yeah. Ang objection ko, categorical, may pagpipilian po A lang at saka B. Okay. Sabi ko, ang lahat bang binigyan ng eternal life o kaligtasan ni Kristo? Letter A, mapapahamak magpakailanman. Letter B, naligtas magpakailanman. Okay, so Brother Alvin, meron ka bang counter objection or ready ka na Counter mamili? objection, Bardas. Proceed. Kasi meron ding choice ako, Bardas, not to pick A and B kasi puro mali yung premise ng A and B eh. Okay. Kaya pwede din ako nang sabihin ko wala dyan sa dalawa kasi mali yan. Tapos I will explain 20 seconds. Okay, so Ikaw ba, ganito. Brad? Okay, so ang judgment natin dito, ang pagpipilian lang talaga is yung A and B. Pero kung wala kang mapili doon, pwede kang mag 10 seconds, Brother Alvin. So gagamitin mo ba? Hindi naman categorical yun, Bardas. Hindi. Kasi pinapili lang ko ng dalawa. Hindi, kasama yun sa categorical, bro. So ngayon, bro, ako hindi ka makapili dahil meron kang ibang sagot. You can use 10 seconds. So gagamitin mo ba? Sige, Proceed, bro. susundin ko yung style ni Pastor Dino. Yung fallacy yung dalawang premise. Kasi yung letter A niya, walang sinabi ang Biblia na lahat mapapahamak. Wala din sinabi na lahat maliligtas. Next question. Wala din sa Biblia. Next question. Lahat tayo maligtas. Okay, pero next sa question na. makatuwid, sa makatuwid, yung alin ang tunay na maliligtas magpakailanman? Yun bang tunay na mananampalataya o yung hindi tunay na mananampalataya? Yung next question mo na yan. So ang sagot ko dyan, yung tunay pero nakaabot ka sa kamatayan, Revelations 2:10. He who perseveres to the end shall be saved. Matthew 10:22, Matthew 24:13, Revelations 2:10. Hindi dito mutaan sa lupa kasi pwede ka pa dito magkasala eh. Yan ang kondisyon. Susundin mo yan, Pastor Dino, perseverance at hanggang kamatayan kasi sa sunod na buhay yan ibibigay ang eternal life. Next question. Sabi, Madali lang. nag-agree ka, namili ka ng tanong ko na may maliligtas magpakailanman. Ang sabi mo. So sa makatuwid, tinitindigan mo na mayroon talagang yung tunay na mananampalataya, tunay na sumampalataya ay talagang maliligtas magpakailanman. Tama ba yung sagot mo na yun? Yes or no? Yes, ang perspective ko, yes. Tama ako. Ikaw ang mali. Kasi ang sa akin, after death pa, mag-persevere ka pa mula ngayon hanggang sa kamatayan. Isa inyo ngayon na agad eh. Hindi pa nga namatay. Hindi pa nag-persevere. Ligtas na agad. Wala yan sa Bible. Ang sa Bible, Matthew 10:22, Matthew 24:13, Revelations 2:10, be faithful, persevere unto death, and you shall receive the crown of eternal life. Sabi ni Kristo, Okay. Next question. Sabi mo po, wala sa Bible ang salitang ligtas na. So tanong ko sa iyo sa Efeso 2:8, sabi po dito, for by grace are ye saved. Yung salita bang saved dito na may ed? Meron po ba, no? Ito po ba ay past tense or future tense? Ay, mali lang kung past tense ka lang. Objection, Kasi- moderator. Categorical. Yung ginamit po dito sa Efeso 2:8, for by grace are ye saved. So may D. So tanong ko sa iyo, ito bang ed? Ito po ay ginamit ba yan sa future tense or past tense? Okay, bro Alvin, may counter objection ka or ready ka na mamili sa past or future? Meron ako counter objection, Madras. Proceed, bro. Kasi ang punto ko sana, hindi pa lang ako nag-umpisa pa lang ako, na umayon ako, pero hindi lang past tense, sabi ko nga eh. So, ibig sabihin, sagot ko past tense, pero hindi lang Okay, past okay. tense kasi ang ibig sabihin nun, continuing yun kasi
Past Okay, nung okay. naging mabait ako, pero next time maging makasalanan ako, wala nang Okay. wala nang kasaysayan yung So, past. okay, so para makakontinue ka sa pagsagot mo, bro, ang sagot mo dito ay past tense, bro Alvin. Yes. Proceed Tapos I will sa 20 qualify 20 seconds. seconds. I'm the shit. Past yun. Halimbawa ngayon, naging mabait ako, nagsimba ko kanina kasi Sunday. O I'm state of grace with eternal life. Save ako ngayon. Oh, so by grace, I have been saved. Efesos 2:8. Pero next moment, magkalunya ako doon. I will go to woman at my wife. Oh, saved pa rin. You are been saved pa rin. Yung mga pumatay ng tao. Efesos 2:8, i-apply mo doon sa mga mamatay tayo Next ngayon question. agad. Next question. Sabi mo kasi kanina, wala pong may nakalagay sa Biblia na ligtas na. So ito bang itong salitang save o admitted mo na yan ay past tense, ito po ba ay itong past tense ay ligtas na o maliligtas pa lamang? Yung past tense. Sagot ko, past tense na ligtas. Huwag mong dagyan ng na, kay hindi Objection, yan already moderator. saved. Walang already saved yan. So, Hindi kasi- siya sumagot ng categorical, so i-construct ko ng mabuti siguro moderator. Categorical nga eh. Okay. So, ano ulit yung pagpipilian, Pastorino, tapos tingnan Ito natin. na lang. So sabi mo kasi kanina, walang may nakalagay sa Biblia na ligtas na. So yung past tense dito, na may ed, so yan po ay tapos na o ligtas na. So ito po ba ay letter A, ligtas na, letter B, maliligtas o present tense. Counter Maybe. objection mo na. Counter objection, sige, proceed. Kasi walang salitang ligtas na Tagalog, Cebuano Bible, ligtas na ligtas, hindi ligtas na. Iba yung dalawang word na ligtas na. Already saved yun. Okay. Once saved, always saved yun. Kung ligtas na, wala yan sa Bible kahit sa Greek. Okay, Yan so ang ganito. object. Sa ano kasi, sa moderator again, hindi ko i-judge yung question na yan kung totoo yan o hindi. However, yung pagpipilian ng A on B. Ngayon, pag hindi ka makapili dahil merong problem doon sa question, pwede kang magsumagot agad ng 10 seconds. So, gagamitin mo ba, Bro Alvin? Yes, Bagnas. Proceed. Oh, ikaw ang Time palasi again sa prinsipyo mo kasi walang ligtas na dyan. Tagalog Bible, binasa ko na lahat. Kaya sa English, walang already saved. Kung already saved, so buong buhay mo na. Next question, Walang 10 ganyan sa seconds. Bible. And next question. So sa makatuwid, ito bang past tense? Ito po ba ay ligtas na o maliligtas pa lamang? Categorical. Categorical nga eh, ligtas na pero Ligtas in the na. past. Amen. Paano ngayon sa present at future kung gagawa akong katampalasanan, manrape ako ngayon. Tapos bukas in the future, manrape pa rin ako ulit. Ligtas na ako kahapon. Hindi. Ligtas na, past. Sa past nga eh. Hindi yan sa present, sa future. Huwag mong ipilit kay we have to persevere to the end. Revelations 2:10, Matthew 10:22, Okay. Matthew 10:30. Okay. Pero Ayon po doon sa Greek na ginamit yung salitang zozo o nag-agree ka na ligtas na, mababasa ba dito sa definition niya ang salitang preserve? Yes or no? walang preserve dyan sa Efeso 2:8. Walang mababasa preserve dyan. Ang preserve nandyan sa 1 Peter 1:4. Pero malaman mo sa 1 Peter 1:5, in the end times sa pagkamatay mo, doon sa langit. Hindi dito sa lupa. Hindi dito sa present life. In heaven, stored for you. In that time, in the last times. May last time ba yun nga? Ngayon? Last time ba? Buhay ka pa ngayon, Pastor Deo? Last time mo na ngayon? Hindi ka pa Next mamamatay. question. Sabi mo, wala pong mababasang preserve. Sabi mo, Brad Alvin. Objection, So moderator. dito po, ano po basahin ito, bro? Objection mo na, objection, time stop. Bro Dino, Bro Alvin, objection mo na. Ang objection ko, moderator, napakaliwanag. Ang dinidebatihan namin ngayon na punto, huwag tayong lumihis, inilista ni Pastor Dino, Episodos 8. Walang preservation din sa Episodos 8 sa Greek. Ang preservation sa 1 Peter 1:4-5. Napakaliwanag na ito. Okay. Ipilit din wala yan sa Episodos 8. Okay, counter objection, meron ba? Counter objection, moderator. Ito po episodos 8, ayan, no? Okay. Ayan, Wala. episodos 8. So, Ayan. ginamit po dito, yung salita. Wait lang, okay. Wait lang, Bro Alvin, ha. Talata. Wait lang, Bro Alvin, okay na. Okay ka na. Wala dyan sa iba Okay, yun. okay. Iba yung Episodos 8. So ganito mga kapatid ha, so sa moderator hindi ako judge dito kung nandiyan ba or hindi. However, gusto ko lang again ang tanong, either nagsasabi ng totoo dito si Pastor Dino or hindi.
Yan, Pastor Dino, paulit mo na yung tanong. Tapos kung hindi Okay, naman masagot Brother ng direct Alvin, sabi 10 mo sa seconds. episode 8, wala sa Greek definition yung salitang preserve. So tanong ko sa Brad Alvin, ano basahin ito, Brad Alvin? Eto. Ano basahin po ito, Brad Alvin? Ano daw? Proceed. O sagot, yung underline mo preserve, ibang page yung sa episode 8. Abis ka, moderator. Ah, Ano basahin po ito? wait lang. Niluluko Ah, ka. Isang Yung objection foreign lang language. tayo mga kapatid ha. So, ang sagot, ang objection question lang? ano, tapos sabi naman ni Brother Alvin yung sagot niya. So, continue ka lang muna bro Alvin ha. Yes, 20 seconds, Bragash. Proceed bro. 20 seconds. Yes bro. So yung episode 8 na save doon ng Soso, wala nung meaning na preserve. Magpipili ka dyan ng meaning, isa lang meaning dyan na preserve. Bakit wala? Kasi Time. pa 7 yan, minutes parang time. present, parang Time. future. 7 minutes So, time. sigurain Time mo yung na bro. pagsiguran, Time na bro. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. So, shoutout muna sa ating nasa live kay Gio Medio. Sabi niya, hindi alam ang past tense natural, may na, ligtas na. Shoutout din mga kapatid kay Pastor Rian Fuentes. Suzu from Primary Word. Contraction for the obsolete saus or safe. Ayan. Shoutout din kay Jason Donaire. Ligtas ngayon, bukas hindi na. Pag nagkasala at ligtas naman ulit, tas bukas hindi na, ligtas tas ligtas na naman ulit. Shoutout din kay Angel Hamili, mga feeling banal. Ha, mga anghel nga naglalaglag pa sa impyerno, galing sa langit, mga sulpot pa kaya ni minsan hindi nakatapak ng langit. Shoutout din mga kapatid dito kay Aguila MJ. Wala nang katanungan, ubos na ata. Shoutout din kay Gio Medio, kay Noel Perfecto, sabi niya congrats Alvin, kay Christopher Balaba, lipat na tayo sa Baptist, pwede na magnakaw, mang-rape. Shoutout din mga kapatid dito kay Benchy Popoy, work out your salvation Dino and the rest of us as believer, therefore conditions apply. Shoutout din kay Reggie De La Cruz, si Dino kampo ng Diablo yan, tanungin nyo si Dino kung ano ang reliyon dahil hindi Baptist ang reliyon ni Dino. Shoutout din mga kapatid kay Christopher Balaba, lipat, okay to kanina. Shoutout kay Injil Himali at Jason Donaire, ayan, kanina to. Melvin Ponce, Sibangan, kawawa na RCC. Shoutout din mga kapatid kay Kapunay Wengjen, Angkon na. Shoutout din kay okay, so mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal at pamit mo na Brother Alvin ha. So 10 minutes, Pastor Dino Diaz ng Baptist, your time starts now bro. Ayan, thank you so much ating moderator. Napakaganda po ng ating tanong. Una, hindi po natibag ang unang punto, assurance of salvation, ninagalaw. Number 2, believer security, hindi po nagalaw. Pangatlo, Christ continuous work, hindi po nagalaw. So walang may nasira. So ang kay Brad Alvin nag-bluff, no? So ngayon, hindi niya i-counter yung aking mga nilatag, hindi niya ipinaliwanag, hindi niya na-tackle. Bakit po? Naglatag siya ng Galatians chapter 5, verse 19 to 20, wala naman pong tinutukoy na nawala kaligtasan ng Brad Alvin. Pangalawa, gumamit ka ng 1 John 3:15, hindi naman dyan nakalagay na wawalang kaligtasan. John 3:36, wala po. Hebreo chapter 6, verses 4 to 6, bakit di mo na sinimulan sa verse 1, Brad Alvin? Kasi ang tinutukoy po dyan ay immaturity. Hindi po nawawalang kaligtasan, wala po. Wala. No? Then, as a John 3:36 nagbinanggit mo, wala pa rin po na nagalaw. Wala. So, tinanong po natin siya mga kaibigan, lahat bang binigyan ni Kristo ng eternal life? Letter A, napapahamak magpakailanman. Letter B, naligtas magpakailanman. Sabi niya daw, wala siyang may ibigay. So, ibig sabihin, no? So, ibig sabihin, Brad Alvin, meron pang pagdadalawang isip sa inyo. Kaya ang challenge ko sa iyo, bigyan mo ako ng isang karakter sa Bible, no? Na binigyan ni Kristo ng eternal life, na nawala. Kailangan mababasa verbatim, ha? Nawala yung eternal life. Kasi, sabi niya, si Judas Ikay naligtas, walang kaligtasan. Bigyan mo ako ng isang talata na naligtas si Judas.
itakwil ko ang pananampalatayang once save, always save kung may bigay mong talata na naligtas si Judas. Bakit? Ano ba si Judas? Juan chapter 6 verse 60 to 71. Buhat sa pasimula ay walang pananampalataya si Judas. Wala. Paano siya maligtas? Pwede ba? Mapiplace mo ba ang Diyos kung wala kang faith? Hindi. Sapagkat ang katwiran ng Diyos in Roma chapter 1 verse 17 ay naroon po mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya ay si Judas. Buhat sa pasimula, wala namang pananampalataya. Nandun bang katwiran ng Diyos? Wala. Kaya walang may dahilan ang Diyos upang iligtas si Judas. Bakit? Walang pananampalataya, Brother Alvin. Ngayon, tinanong natin si Brother Alvin, no? Yun bang tunay? Yun bang tunay, no? Na mananampalataya ay binigyan ng eternal life. Maliligtas ba yun o mapapahamak? Sumagot naman. Maliligtas. So sa makatuwid, tunay ang ating pinag-usapan bago nagkaroon ng debate. Nilinaw ko yung tunay, ha? Hindi yung nagtutunay-tunayan lang. Yung tunay na mananampalataya mismo. So inamin niya, maliligtas talaga magpakailanman yun. Pangalawa, no? Sabi ko, pinaloob ko sa sumakatwid, tama ngayon yung tindig mo na yung tunay mo na mananampalataya, hindi yon mapapahamak. Tama yung tindig mo na yon. Yes or no? Yes. Ang sagot ni Brad Alvin. Then, sabi niya pa, walang mababasa kay Brother Dino sa Bible. Nag-agree pa doon sa MCGI, demonyo yung MCGI. Ang pastor niya, TV. Nag-agree pa si Brad Alvin sa TV. Television. Which is mali. Bakit? Sabi niya daw, never daw ginamit sa Greek, no? Yung sozo, yung preserve. So ngayon, Brad Alvin, ikaw yung nagsisinungaling. Bakit? Ginamit po ang sozo, ito pakita natin nga, yung preserve. Kaya hindi mabasa ni Brad Alvin ang direct eh. Bakit? Manak-out kapag binasa mo. Ang dahilan sa atin, ipakita ko sa inyo guys Ito sozo, verb. Tingnan ninyo. To save, heal. Ayan. Nag-blur. Ayan. No? Ayan. Tingnan ninyo. Preserve. Preserve. So wala bang mababasa? Rescue. So wala bang nababasa dito sa yung ligtas na? Hindi ba nabasa dito sa Efeso 2:8 na preserve yung salvation yun? Yung kaligtasan na tanggap niya, preserve. Kita mo? Meron. Then, umamin pa si Brad Alvin na sabi niya kasi kanina, wala daw pong ligtas na. Kasi sa kabilang buhay pa lamang yun. Tinanong ko, ito bang sa Efeso 2:8 binasa ko, for by grace are you saved? Yung save ay may id. Ito po ba ay ligtas na o maliligtas pa lamang? Admitted naman siya na yan po ay past tense at admitted din siya na yan ay ligtas na. Pero matagal niya sinagot. Hindi niya rin pwede isagot sa akin present tense. Kasi pag present tense, maliligtas. Ito, ligtas na ayaw niya ng may na, gusto niya naligtas. Ganun pa din. No? So, yun, Brad Alvin, talo ko na naman dito. Kaya nga, ulitin ko, hindi po nasira ni Brad Alvin ang ating tindig. Hindi po kondisyonal ang kaligtasan na natanggap ng tao. Bakit po? Ito hindi kondisyonal, Brad Alvin. Mali yung mga interpretasyon mo sa talata. Hindi mali ang talata, Mali ang interpretasyon ni Brad Alvin sa talata. No? Napakatibay talaga ng doktrina po ng USA sapagkat ito po ay doktrina ng Diyos. Hindi po ito doktrina ni Mang Calvin, Hindi pa po inaninuhan si Mang Calvin. May Bible na. Sumunod lang siya sa aral ng Bible. Mali nga yung aral nila Ito. Romans chapter 5 verse 8 hanggang 10. Tingnan ninyo Bakit po hindi conditional ang kaligtasan gawa-gawa? Mali pagkagamit mo doon sa John chapter 10, 27 to 28. Anong conditional? Hindi po. Result na po yan kasi shape na yan. At bigyan mo rin ako ng talata Malinaw sa Bible, verbatim din No? Na ang tupa ay naging kambing. Parang, ewan ko, transformer at yung sa'yo Dito wala kang makita. One sheep, always sheep talaga. Bakit? Hindi mababago yun. Okay?
dito po sa Romans chapter 5 verses 8 hanggang 10. Ang sabi po dito, bakit hindi conditional? But God commended His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved. Past tense, from wrath through Him. For if we win, we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall save by His life. See? Wala pong kondisyon. Kailangan kong gumawa ng mabuti. At sabi, ang perspective pa ni Brad Alvin, so kung ligtas ka na, mang-rape ka na, magnakaw ka na, gumawa, mag-asawa ka na ng 10. Ano ba yan, Brad Alvin? Bakit po? Sa Bible, tingnan mo. Tingnan mo, Efeso 2:8 hanggang 10. Tingnan mo. For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works. O ano, condition ito, not of works. Yung mga condition ng gawa mo, hindi ba yung gawa? Hindi ba activity yun? Activity yun. Lest any man should boast, for we, gagawa ka pa ba ng masama? Mag-aasawa ka pa ba ng 10? For we are His workmanship, created Christ Jesus unto good works. Ano daw po ang resulta? Ano daw bunga ng mga taong naligtas? Good works which God hath before ordained that we should walk in them. Itong maganda pala mga kaibigan at kapatid sa pananampalataya, tayong maniwala ng one save, always save, o tunay na ligtas na, hindi mawawala ang kaligtasan. Lalakad na po tayo sa mabuting gawa. Hindi upang maligtas, hindi upang panatilihin natin, hindi upang i-preserve natin ang kaligtasan. Bakit? Diyos ang nagpapanatili sa atin sa kaligtasan, hindi tayo. Nagets ba ninyo? Ulitin ko, hindi ka mananatili doon. Diyos ang nagpapanatili. Brad Alvin, bakit? Hindi conditional eh. Diyos talaga ang magpapapanatili sa atin. May talata ako, ikaw wala eh. Ayan, ikaw mananatili, walang ganun mababasa. Pananatilihin ang kaligtasan kasi ikaw may hawak. Sabi na pa doon sa John 10, 28 hanggang 29. Kung bumitaw ka, hindi ka nga bibitawan eh. Yung faith daw, hope and love abideth forever, abideth. Mananatili. Mananatili eh. So ibig sabihin, mas makapangyarihan ka pa sa Diyos mo, kaya mo pala yun baliin. Hindi mo kaya ang Diyos. No? Kaya, ang sabi pa dito sa Titus chapter 3 verse 5, bakit hindi po conditional ang kaligtasan na ating natanggap? Bakit hindi mawawala? Titus chapter 3 verse 5, ang sabi po dito, not by works of righteousness which have done, but according to His mercy save us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Ano sabi? Not by works of righteousness. Okay po, thank you. Okay, so dako tayo mga kapatid sa ating second cross ng ating negative. Brother Alvin ng Roman Catholic, 7 minutes, your time starts now, bro. Unang tanong ko sa iyo, Bradino, binasa mo kanina 1 Peter 1:4-5. Itong talatang 5, basahin ko muna, moderator, as a premise, no? 1 Peter 1:5, kung sinangayunan ba to ni Brad Dino, no? Pastor Dino, 1 Peter 1:5. Who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to revealed in the last times. Ang kaligtasan ay papahayag sa katapusang panahon. So naniwala ka dito ba, Dino? Yes or no? Sa huling panahon pa lang ipapahayag ang kaligtasan. Sagot. Mali ka po. Bakit po? Una, ang ipapahayag po dito, yung bunga ng mga taong naligtas. Action mo na objection. Bro Alvin, ano yan? Categorical kasi ang tanong ko, tatanggapin mo ba to? Maniniwala ka ba dito sa 1 Peter 1:5? Walang categorical eh. Diretso lang na, mali daw, mali. Okay. Sagutin mo muna yes or no. Okay. Hindi sagot ko. Hindi po kung i-apply mo ito Hindi. na mawalang kaligtasan o maligtas pa lamang. Mali po, mali. Tingnan mo Ang sabi na sa kapangyarihan ng Diyos, alin daw? Iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya. Yung sinasabi ko kanina sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Sa ikaliligtas na handa upang ihayag. Upang ihayag. Next question. Bakit po may pahayag? Next question. See? Hindi sinabi Next upang question. maliligtas. Next question.
Kahit sinabi dito ang kaligtasan na ipahayag sa katapusang panahon, sa huling panahon. So hindi pa pala ngayon. Yes or no? Hindi pa pala ngayon, katapusang panahon. Alin? Katapusang Mali ka huling nga, panahon no. o ngayon? No. Saan sa Mali dalawa? ka, no. Mali ka, no. Bakit po? Kung Objection, titingnan po Brother. natin. Objection nag-agree muna, ka na objection. nga Wait doon. lang. Objection, Bro Alvin, ano yan? Kasi Badras, it would be unfair kung ako magpapapili sa kanya, wala siyang piliin, diretso walang sagot na wala sa choices Okay. ko. Sa Ano, huli bang panahon, Badras? ano ulit yung O, pagpipilian, ngayon? bro? Yun lang naman ang tanong ko, hindi siya makapili. Diretso Wait lang. dalawang- Ano ulit yung pagpipilian, bro? Yung kaligtasan ba sa huli bang panahon o ngayon? Huling Yung dalawa na panahon or o ngayon? Huling panahon. First Peter Bro, 1:5. Okay, so Pastor Hindi Dino. pumili. Okay na, bro. So Pastor Dino, meron bang counter objection or ready ka nang mamili? Hindi, sasagot na ako muna dito. Sumagot na ako eh. Mali nga siya, kaya nga ano nga sagot ko eh. And then, ganito, bro. Hindi nga pumili. Ang pagpipilian kasi, bro, Pili is ka muna. ngayon or Sige. ano ngayon, bro Alvin, yung pagpipilian ulit? Yung kaligtasan natin, malaman natin sa huling panahon pa ba, katapusang panahon o ngayon na agad? Sa huling Yung panahon first- or ngayon? Pastor Dino, According to First pipili. Peter 1:5. Okay, pipili ka ba, bro? Or Ngayon talaga malalaman ang kaligtasan ngayon. Immediately. Bakit po? Sabi doon, ngayon ang araw ng ukol, ngayon ang araw ng kaligtasan, pinaalam mismo ni Pablo. Kaya maling pag-unawa mo dito, bro. 1 Peter chapter 4 verse 5. Ihayag sa huling panahon ang alin? Ang alin po? Sa pamagitan ng pag-iingat ng pananampalataya doon sa kaligtasan. Bakit po? Kasi Next question. abided forever po yung faith. next question. Yan. Okay. Next question, Brother Rash. Yes, bro. Proceed. Next. Sunod. So ngayon, sangayon ka pala na sa huling panahon, ipaalam ang kaligtasan. Ngayon, kontra yan sa sinabi mo kanina nga ngayon. Alin ngayon sa dalawa? Okay, Aminin mo, sagot ko po. nagkontrahan. Wait lang, Tapusin mo hindi muna. pa. Sige po. Kahit nagkontrahan yung pahayag mo, nasabi mo ngayon. Tapos pala, binasa mo ang talata, letra po letra, salita ng Diyos, sa huling panahon pa palang kaligtasan ni paalam. Kahit nagkontrahan sa'yo, ipipilit mo pa rin yung kontrahan mo. Yes or no? Yes or Pala no? 10 seconds. 10 10 seconds. seconds pala sila. Bakit po? Wala po 10 akong seconds daw. inamin. 10 seconds daw. Proceed. Wala pa akong inamin na sa huling panahon mali. Ang faith po yung tinutukoy na nakip yung kaligtasan dahil sa faith. So ngayon, ang tinutukoy po ngayon Next talaga question, araw ng 10 seconds. kaligtasan, sabi ni Pablo. Next question, 10 seconds. Next question. So dito, sasabi ni Pedro na sa huling panahon pa ipahayag ang kaligtasan. Ibig sabihin, sa pahayag mo ngayon, sa sagot mo bago lang, fresh from your lips, tutol ka talaga dito sa letra po letra sa kay Pedro. Tutol ka talaga. Yes or no? Yes Sagot. or no? Palasi, wala pong sinabi po dito na sa huling panahon Walang po maliligtas. yes or no, No, Wait lang. 10 seconds na. Time stop ko na. Bro Alvin? Walang yes or no naman. Categorical, diretso lang sagot. Okay. 10 So, okay, Tutol 10 ka ba? seconds Yes or no? yung gagamitin ni Dino. Tumagot pa ko ng 10 seconds eh. Proceed, bro, Dino. 10 10 seconds to. pala sila naman. Diretso kang sumagot. Okay. So, 10 seconds to, bro, Dino. Proceed, bro. Apo, una po loaded question, complex question po. Wala pa akong sinabi po. Sa huling panahon, mahayag na pa lamang ang kaligtasan. Mali po. Ang Next question, 10 seconds. Next question. Next question, sa 1 Peter chapter 1 verse 4. Tutulan mo tong sabi na ang kaligtasan pala na preserve, yung sabi mo kaninang preserve, sa langit pala, hindi pa dito sa lupa, habang buhay pa tayo. Yung buhay natin sa langit, hindi dito sa lupa ngayon. Tutol ka dito, yes or no? Sagot. Yes or no? Mali pala sila naman. 10 seconds. Bakit po? Okay, 10 Kasi seconds. reserve na po tayo. Ginamit din po kay Pedro yan eh. 1 Peter 1:4. I-atras mo lang ng konti, Brother Alvin. Mali yung pagkaunawa 10 seconds. Next question. To inheritance is corruptible, sabi Next niya. question. Reserve. Next question na. Patay tayo dyan. So next question, kahit na ang talata nagsabi na langit talaga ang salvation ipahayag sa huling panahon, ipapatuloy mo pa rin yung contradiction mo na dito talaga sa lupa, hindi sa langit kasi lupa na agad. Malalaman natin yung preservation ng salvation mo sa kaluluwa mo. So kahit contradiction mong sabi mo ngayon sa unang Pedro 1:4, ipapatuloy mo pa rin yung contradiction mo na kasinungalingan na galing kay Satanas, John 8:44. Yes or no? Sagot. Yes or no? Wala po akong pipilian sapagkat mali. 10 seconds. 10 Okay. seconds. Bakit po mali? Okay. Kasi nga po reserve nga atras lang konti, Brad Alvin. Ano ipagpipilit contradiction? Wala kung contradiction. Ang anak pa ni Satanas. Walang anak ni Satanas. One ship, Next always ship. question. 10 seconds.
Sunod Last na 1 tanong, minute. sa Revelations 2:10 as a premise. Sabi dito, be faithful unto death and I will give you the crown of eternal life. So, ngayon, putulan mo naman ulit, nasa kamatayan, talaga dun ka pa after death bibigyan ng eternal life. Isa inyo ngayon na tutol ka dito, Revelations 2:10, yes or no? Sagot. Yes or no? Tutol. Mali ngayon sa wala pong kaligtasan or eternal life ang crown na binanggit. Objection. Time stop mo na. Bro Alvin, anong objection? Hindi nagsabi na 10 seconds tapos walang yes or no categorical, diretso lang daldal. Okay. Nagsabi na pa ako 10 seconds Okay, Wala, hindi ka nagsabi ngayon wala. Record Ganito. Bro Adino, gagamitin mo yung 10 seconds, bro? Yes po, sapagkat Okay, mali proceed. po. Wala pong I'm sinabi sure. doon na eternal life, kaligtasan, wala pong ganun. Kundi tinutukoy doon, crown of eternal life. Ano ba yan? Reward, Brad Alvin. Crown nga Salvation mo, question. crown? 10 seconds. Patay tayo dyan. Sunod na tanong, Belas. Sunod na tanong, Yes, please, moderator. Pang-alam sa akin. Proceed. So, tututol ka dito sa 1 Pedro 1:9 na reward of your faith is eternal life or salvation. Tutol ka, letra po letra. Na ganti pala, kagantihan, ganti pala. Time. 7 minutes time. 7 minutes time na. Okay. Time na? Yes, bro. So, Sable the bell. dyan nagtatapos mga kapatid ang ating... Pala sila. wait lang, bro. Okay na, bro. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng negative sa affirmative. So, dako tayo sa ating negative rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Pastor Rian Fuentes, Crown of Life. Pinipilit, ginawang Crown of Eternal Life. Sinungaling talaga. Shoutout din kay Rek, nag-embento na naman si Bro Alvin. Darling, si Bunga, sabi niya, Dino, sinungaling ka. Binasa na ni Bro Alvin, tapos dinay ka pa. Shoutout din kay Edison Togoy Jr., halaka diha. Denzel Nerk, iba po ang Crown of Life sa Eternal Life. Okay, hindi pwedeng bagitin. Pastor Aguilos, the second, panalo na si Dino, illogical and untruthful si Alvin. Shoutout din kay Dewi Lavzob, Talo Baptist, puro kontrahan sinasabi. Shoutout din kay D. Watts, walang kadala-dala si Boy Osas. Shoutout din kay Vincent Paul Francilo, one sheep always sheep. Ligtas pa rin pala tong mga bulaang propeta dahil sheep rin naman kaso may nagdamit pa lang pala ang mga hayop. Mateo 7 verse 15. Shoutout din mga kapatid kay Anak Balasan, congrats Baptist. At dito din kay Silvanus Jan, reserve nga ang 1 Peter 1:4, demonyo talaga. Shoutout din mga kapatid kay Noel Perfecto, ipit na. At kay D. Watt. Ayan. So mga kapatid, dito tayo sa ating rebuttal. Brother Alvin, your time starts now, bro. 10 minutes. English Standard Translation, ginamit ko. Mali si Pastor Dino kasi tutol na tutol. Dami talaga tutulan pag usas ka. Wala kang sasang-ayunan sa letra por letra sa Biblia. So kalaban ka sa Diyos. Diyan ang tip dyan, no? Sa debate. Pakinggan yung maigi. I-review, no? Then pray and discern and meditate. Pag tutol na tutol din, kahit isang talata lang, isang word, wala na yan, bagsak na yan. Sa demonyo talaga yan. Kasi John 8:44, hindi makikinig hanggang John 8:47. Ang demonyo at kanyang mga alagad, madisipulo, hindi makikinig sa salita ng Diyos. Mantakin mo, kontrahin ang 1 Pedro 1:4 na sa langit pa. Sa kanya sa lupa, may contradiction. Ipapatuloy, ipipilit. Sa 1 Pedro 1:5, sinabi, sa huling panahon, ipahayag ang kaligtasan. Ipipilit na ngayon na. Ngayon. So hindi para sa huling panahon. Kasi hindi pwede dalawa. Ngayon, tapos sa huling panahon, mapahayag sa huling panahon. Ba't ipapahayag pa sa huling panahon kung ngayon, mapahayag na? Ano lang mo? Kataruntuluhang aral sa demonyo, yung osas na yan. Iwanan nyo yan, mga osas, mga baptist, maawa kayo. Si John Smith hindi na nakita doon sa mga seers at mga mystics na nandun sa impyerno. Pati si Martin Luther. Tapos natulang 1 Peter 1:9. Ipinost nga ni Brad Rasa dyan sa Facebook ni ako that the reward of your faith is salvation of your soul. Tapos tutulan mo, hindi daw ganti pala, hindi daw ganti. Salvation of your soul, yung eternal. Salvation of crown of life, salvation. 1 Pedro 1:9, tinutulan, letra po letra. 1 Pedro 1:4, tinutulan, langit, letra po letra, hindi sa lupa. 1 Pedro 1:5, sa huling panahon, hindi ngayon, tutulan, mga letra po letra, Revelations 2:10. Revelations 2:10, be faithful unto death. Ngayon na ako maging faithful. Tapos, pag malapit ako mamatay,
papatayin din ako ng tao. Ha? Kaya maligtas din ako. O hindi, be faithful unto death. He who perseveres to the end shall be saved. Matthew 10:22. So save, salvation, yun, hindi rin yung reward lang. Yun talaga ang resulta, bunga talaga yun ng magandang gawa mo hanggang kamatayan. Yung faith, hope, and love, and charity. Matthew 10:22, Matthew 24:13, tapos Revelations 2:10, and many verses in the Bible. Naku, tutol, Bradino, bagsak na bagsak ka dito. Eh, sabihin ko sa iyo, again and again, you miserably failed. Sa debate natin sa ganda, ngayon, palpak ka pa rin. Sorry to tell you. Pero salamat na kung gusto mong kausapin. Maliwanag man ang chief apologist magpaliwanag, very articulate. Kaya mabisto ka talaga dito na mali yung aral ng usas. No? Sabi dito ni Kristo, 5:29, and come out those who have done good to the resurrection of eternal life. Sino? Yung nag-done good, hindi yung faith alone lang. Kung tutulan mo si Kristo, si Kristo, mali ka. Yung faith alone lang will have the resurrection of eternal life. Oh, and those who have done evil, kahit may faith ka pa, done evil, to the resurrection of judgment. Hukuman ka saan? Sa impyerno. John 3:36. Hindi ka tatalima sa anak, the wrath of God will continue in you. So hanggang sa impyerno ka doon. Hebrews 6:4-6, Hebrews 10:26-29, and many verses in the Bible. Wala kang napatunayan dito sa inyo, assumption ng probata. Kaya a sin of presumption yan. You presume that you are saved, but you have not proven anything kasi yung mga talata nyo, John 10:28, mga conditional yan sa context ng John 5:28-29, John 3:36, maraming talata, John 10:27 mismo kasunod lang, at marami pang talata sa Biblia. O ito ngayon, ang challenge niya, sasagutin ko. Brother Alvin, iiwanan kong usas pag mapatunayan mo si Judas ay mananampalataya at the beginning. Kasi bantakin nyo, inakusuhan niya si Judas Iscariota na at the start, hindi na mananampalataya. Hindi, manampalataya si Judas at the start. Nung huli, doon na siya na hindi na mapalataya kasi pagkita na kay Jesus, ay, hindi pala hari ito, wala palang sandata. Akala ko, lulusubin na namin ang Roma. Kaya nagbagong isip siya. Pero dati, bilib na bilib. Nagsilbi siya kay Panginoon Kristo. Mabait si Judas. Maamo siya. Kaya ginawa ka siyang tersorero eh. Pero nagnakaw din siya. Oh, bakit sinabi ko at the start naman napalataya siya? Pasto din mo mahimasmasan ka na sana, huwag ipilit yan sa demonyo mong aral. Kasi si Judas, manampalataya yan. Lahat ng chapter, Luke, Matthew, Mark, John, si Judas, Luke 6:13-16, is an apostle. Inutusan nga si Judas pati John, Matthew 10, Judas, dito kayo mangaral. Mangaral ka pa kung wala kang faith, wala kang alam sa aral ng Diyos, wala kang faith. I-invite nga ni Judas, isunod na. Sinabi ba niya ni Kristo, ni Pedro, uy, si Judas, Panginoon si Kristo, nangalunya. Nag-press din si Judas, mabait din si Judas, nagsilbi din tulad kay Pedro. Oh, tapos sabihin mo, hindi manampalatay dahil sa John 6:66-70. Doon nang doubt siya sa Eucharist, tulad niyo. Hindi na naniwala katawan at dugo ni Kristo. Pinakain niya sa Santa Misa, Luke 22:19-20, John 6:53-56. And many verses in the Bible, or hindi yan ang topic natin. Pero yan, nag-umpisa dyan si Judas na nagpapasok siya kay Satanas. Pero by time na naman, hindi naman siya nag-Judas. Sumunod na naman siya kay Kristo, John 14. Isa siya nagtanong, sila ni Apostol Judas Tadeo, saan nagpapunta ng langit? Mabait na naman sa Judas ulit ito, siguro nagsisi yun. Pero at the end, kinalumnya niya tapos nagdigti pa siya. Doon na siya naging hindi manampalatay kasi napasukan ng demonyo. John 13:26. Napasukan ng demonyo sa Judas at the start. Luke 6:13-18. Pinili nga siya ng apostol kasi he is faithful among the disciples. Pumili ni Kristo ng 12. Isa si Judas yun na magaling talaga sa faith. Magaling din yun na defenders panampalatay at the start. Kasi nakakita na, nagbilagro. O di kung sabi natin Roma, talo ng Roma, kaya nagbilagro si Kristo, patay, binuhay, pinakain tayo. So panalo ng Israel, ngayon na Panginoon, panahon na. Pati nga mga apostol during the resurrection, nagsabi, Acts 1:6-7, di ba Panginoon Kristo? Ngayon, isauli na natin ang bansang Israel, sakupin na natin ang mundo, ikaw ang Isaya, ikaw mag-uupo, baging hari. Sabi ni Kristo, hindi pa ngayon. Huwag mong akusahan si Judas na at the start hindi mo nampalataya. Grabe ka mong mga kusay. Sa demonyo yan. Hindi si Judas mabait yan. Tupa yan ni Kristo. Naging kanding, naging kambing. O ngayon, talo ka na. O may naligtas ka dito. Naligtas dyan, Judas, Jude 1:6-7. Ang Israel, naligtas sila. Nanampalataya sila. Yung iba, hindi tumalima, nag-disobey. So pinatay. O ligtas pa ba yun?
Dyan, ligtas na dyan eh. Sa Lepropolita Jude 1:6-7, gandun yung mga demonyo. Nanampalata kay Kristo for many millions of years pa nga siguro bago sila nahulog. Later pa. Hindi na nampalataya na, lumaban na, hindi na tumalima sa Diyos ang makayawi. Di, hinulog sila sa impyerno. Oh, one save, always save. Walang one save, always save. At the start, hanggang pagbalik so walang one save, always save. Naku, bugbog sarado ko, wala na ka, hindi ka na makatindig dito, Pastor Dino Diaz. Ako kasing kinausap mo. Kung iba pa sila, may manalili pa, o iba ba dyan mga heretical CFD na claiming to be CFD, pero fake CFD pala, ay makakalusot ka kasi pareho kayo eretiko. Tulad ng mga God-died grupo ni Sok, pwede kayo magdebate, baka makapanalo ka pa. Pero sa akin wala kang panalo, bugbog ka dito because I am state of grace. Last Friday, umpisal ako, sinulod ko dito sa Biblia, na Ecclesiastes 5:6. Tapos, ngayon, Sunday, nang umunyon ako, John 6:53-58. So, I'm state of grace, state of salvation. Kontrahan mo ako, ikaw, wala kang communion, wala kang kumpisal, wala ka lahat, wala kang sakramento, pati baptism mo, hindi makapagligtas. Kahit sa Biblia, makaligtas ang baptism. Mark 16:16, yun ang ibig sabihin ng Titus 3:5. Hindi mo naintindihan, mga Baptist Church. Tapos hindi pala makapagligtas ang baptism ng Baptist Church. Paano kaya na one save, always save? Yung baptism niya mismo, una best, hindi makapagligtas sa inyo. Naging manampalataya ko at first, nang nabautismuhan kayo as a believer, hindi pala makapagligtas yung baptism. So you are not one save, always save. Kasi dapat one save, pag-baptize nyo, save na kayo noon, save na kayo forever. Hindi nga kayo na-save ng baptism nyo. Ako mga baptist ba, contradiction, ang dami. Kunti lang oras dito, pero mag-exposition ako ng buong araw. Kadimonyo ang araw talaga yung lahat. Pastor Dino, iwanan mo yan. Na-proven ko na si Judas Iscariote manampalataya for almost 3 years. At the last month, yung pinako na si Christ sa cross, doon na siya tumakbo, tinalikuran na, hindi pala Messiah to, kasi nagpapako sa cross. Inawalan siya ng pananampalataya. Pero dati, full of faith siya, kasi apostle siya. May apostle ba? Apostol? Sobra pa sa disipulo. Ito sabihin mo, hindi manampalataya at first, sa demonyo, ang aral mo yan, grabe ka mga kusa. Satan is the accuser of the brethren, Revelation 12:9. Ngayon, either may dalawa kang choices, ng inferno si Judas na nampalataya na, hindi siya one save, all save, o kung nalangit, napunta man siya ng langit, ay ganun pa rin ang lalabas sa iyo. Kasi para sa iyo pala, hindi si Judas believer, so na inferno. Ikontra ka na ngayon kung si Judas na sabi ng ibang eretiko na protestante katoliko, napunta daw ng langit si Judas Iscariote. Kaya mag-contradiction itong mga labas sa katoliko eh. Walang ina yan, Pastor Dino. Pastor Dino, alam mo, yung challenge mo sa akin, I always welcome you because I think of you as our brother. You may not repent now or be converted now by me, but later, in our later life, kasi tatanda tayo, magkasakit tayo, darating pa naman, mamamatay tayo. Doon natin ma-realize, 1 Peter 1:5, sa sunod pa pala, malapit na pala Panginoon, so magsisi ka ng magsisi noon, kung mamamatay na tayo. Hindi pwede na, hindi ako magsisi kasi once I always ako dati eh. Okay mga kapatid, so dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Pastor Dino Diaz ng Baptist, 7 minutes. Your time starts now. Ken, tanong ko sa'yo, Brad Alvin, yun bang devil tupa o hindi tupa? Ay nako, hindi sinabi sa Biblia na Objection, moderator. Kambing yung devil. Yung mga tao lang. Pastor, anong objection? Ang objection ko kay may pinagpipilian po sa dalawa, yun bang devil o demonyo, devil, ay tupa o hindi tupa? Okay, so tupa or hindi tupa ang Counter-objection. pipilian. Bro Alvin, counter objection. Again, moderator, ginamit kong karapatan ko dati na kung mali yung dalawang choice, I can answer another choice, mga letter C. Kasi hindi naman tupa at kambing yung demonyo. Diniscribe mo. Okay. Pamili lang sa doon. Tupa at kambing. Wala sa Biblia na kambing ang demonyo. Okay. Walang So mababa- ganito para hindi humaba mga kapatid. Ang importante sa moderator yung pagpipilian. Kung hindi makapili, pwedeng gumamit ng 10 seconds. So Bro Alvin, gagamitin mo yung 10 seconds? Yes, moderator, kasi mali yung sa kanya, fallacy yung question. Kasi i-assume niya sa Biblia, wala yan sa Biblia, daldal mo na isip mo, sinusul ni Satanas, na si Satanas, kambing. Hindi tupat, hindi kambing Next Satanas. question, hindi 10 seconds. Next question. Next question. Sabi mo, wala sa Bible na kambing o tupa ay devil. Ang sabi mo. At sabi mo po, si Judas po ay tupa. Kanina, sinabi mo si Judas ay tupa. So tanong ko sa iyo, sabi dito sa Juan 6:70, Jesus answered them, have not I chosen you 12?
and one of you is a devil. So tanong ko sa iyo, yun bang devil bang tinutukoy dito? Si Judas Iscariote o si Juan? Sagot. Juan? Bakit si Juan? Objection, moderator. Ano nangyari Categorical. kasi? Judas Iscariote daw sa Juan. Let's go, Mariusip. Objection. Okay, objection muna, objection. Kasama si Juan. Wait lang, objection muna. Objection. Pastor Dino? Kasama si Juan. Oh, wait lang, na bro, present with the Alvin, Holy ha? Spirit. Wait lang, bro, Alvin. Ang- So si Pastor Huwag Dino pinapilihan muna, ako, tapos may moderator. counter-objection naman si Alvin. Bro, Opo. Dino, ano? Categorical moderator. Ang sabi niya po, yung devil, walang devil pong tupa o kambing. Sabi niya. Pero Yes. sinabi niya kanina, si Judas Bible. Iscariote po ay tupa. Wait lang, bro, So Alvin. tanong ko sa kanya dito sa Juan 6:70, sino ang devil dito na tinutukoy? Ni Kristo, letter A. Si Judas, letter B, si Juan. Categorical, may Judas pinagpipilian, o basic. Juan? Bro, Alvin, mamimili 10 ka ba, bro? seconds yan. Or mag 10 seconds? Oh, hindi. Pipila ko ng isa. Proceed, bro. Ang Pili. tinutukoy dyan si Judas. Judas. No, Judas. Proceed. A. Judas. Pero dyan punto na yan, later na yan, bago na ipinako si Kristo. Pero nang first pa nasabi mo, first hindi siya manampalataya, mali ka kasi apostol sa Luke 6:13-16. Nagsinungaling ka, manampalataya si Judas. 3 years manampalataya at the last event na pinako na si Kristo, doon na dinakip na, doon siya naging Next question. kambing. Ito pa Okay, talaga next siya. question. Next question. Sabi mo, yung devil po dito ay si Judas. At sabi mo, ang devil ay never can be a sheep or tupa. Hindi siya pwede maging tupa. Tanong, tama ba yung sagot mo na yon? Yes or no? Tama. Tama. Kasi Amen. naging si Judas Iscariote, tama. Kasi Judas Iscariote, at that moment, sa last na portion of his life, through 3 years siya nagministeryo bilang apostol na full of faith. Kasi ang mga apostol, full of faith, pinili siya sa mga disipulo, 12 lang sila. Luke 6:13-16. Huwag mo dyan sa patawa-tawa ang kahihiyan mo, bugbog ka sarado dito. Kasi nasa katotohanan ako. Ikaw nasa kasinungalingan dyan, Next 8:44. question. Tawa ka ng tawa dyan. Okay, sabi mo kanina, si Judas ay tupa. At sabi mo naman, ang tupa ay never siya, ang devil ay never maging tupa. At si Judas po ay ang devil po dito. So ngayon, yung kontrahan mong, Oh, Objection muna. Wait lang, mauna muna ang objection talaga. Ng direct question, Bro, Alvin, nagpaliwanag anong ka pa. objection, bro? Number 1, nagpaliwanag na, hindi direct question. Number 2, ibang person si Judas, iba yung si Satanas na pumasok kay Judas. Inirambol nito eh. Nang Okay, pumasok okay, si okay, Satanas, si Judas na naging si Satanas. Okay. Counter objection, proceed, meron ba? meron. Kino-confirm ko lang lahat, moderator. Kinokolekta ko at pa-confirm sa kanya. Yung paniwala at sagot niyang ganda-ganda Okay. yun. Okay, so ganito judgment natin. Yung observation ni Pastor Dino hindi pinapakailaman ng moderator ha. Either nagsasabi siya ng totoo dito or nagsisinungaling. So ang premise naman dito ni Pastor Dino, proceed pa din tapos tanong, direct proceed Pastor. Again. Okay. Sabi mo, no? Kanina si Judas ay tupa. At sabi mo rin, ang devil ay hindi pwede maging tupa. At sabi mo sa Juan 6:70, si Judas po dito yung tupa. So sa makatuwid, yung kontra-kontrahan mong sagot, Brad Alvin, kanina, tinitindigan mo pa rin ba na yun ay tama o mali? Categorical, tama o mali? Tama o mali? Tama, ikaw ang contradiction, hindi ako. Kasi sa umpisa, nagdaldal ka, hindi manampalataya si Judas at the start. Mali, kasi apostol si among the disciples. Kaya full of faith si Judas, Luke 6:13-16. Later na, mantakin mo 3 years sa believer, pero nagbago siya kasi hindi Misaya pala. Nagpa-bitay pala sa cross, hindi pala David na hari. Oh, yan Next lang kasi. question. Kaya naging Satanas sa Judas later. Next Kaya question. nagbago nga, once na ship, naging Next kambing. question. Sunod na tanong. Okay, sabi mo, si Judas ay full of faith. Time stop muna, time stop. Iiko? Oo, nag-echo ka, Pastor. Pwede kang mag-disconnect kung ano. Hello, Mike. Headset yan lang balik uli, Bro Alvin. Tinanggal niya yung headset niya. Hello, mic test. Ayan, okay na. Okay na. Proceed, bro. Okay. Sabi mo, si Judas ay full of faith. Meron bang mababasa sa Biblia, letra por letra, Brad Alvin, na si Judas ay full of faith? Letra por letra, ganito nakalagay, si Judas ay full of faith. Meron o wala? Categorical. Binigyan nga ng kapangyarihan ng Diyos si Objection, Kristo. moderator. Objection man na. Objection. Time stop. Pastor Dino, objection.
Litra por litra, moderator. Na si Judas ay full of faith, litra por litra. Babasahin ko talaga eh. Meron o wala? Okay, meron ba daw o wala ang pagpipilian dito? Bro Alvin, pipili ka ba or counter objection mo na? Hindi, sumagot naman ako direct sa blood pressure ng talata eh. Ako pag tinanong ko ng talata, magbibigay Meron o ko ng... wala lang naman eh. Oo. So ang ganito, I will ganito. explain Akin na why. to, Pastor Dino. So importante kasi sa akin pag categorical, dapat sumagot muna ng pagpipilian ha. So Bro Alvin, Yes, may talata. meron o wala bro yung pagpipilian Bro Alvin ha? So pipili ka ba bro? Meron na talata. Meron. Okay, proceed bro. 20 seconds sa meron. Oh, napakaliwanag dito. Matthew 10:1-3, kasama dito si Judas sa bigyan ng kapangyarihan ni Kristo. Hindi ka pwede mabigyan ng kapangyarihan kung wala kang faith. Hindi ka nga pwede mag-healing kung wala kang faith eh. Naku naman, grabe naman din natin yan maintindihan. Disciple nga, apostle, more than a disciple. Pwede bang disciple, hindi ka Next manampalataya? question. Next question. Tama ba ang binigay mong talatang ito na walang may nakalagay dito litra por litra na full of faith si Judas? Tama ba yung talata mong binigay na walang may nakalagay? Tama o mali? Categorical. Tama o mali? Tama. Tama. Kasi bakit tama? Hindi ka nga magbigyan ng authority ni Kristo kung you are not a faithful apostle. Kung demonyo ka not the start, bibigyan ka ni Kristo. Hindi pala pulpul pala na Diyos si Kristo, hindi pala malaman na demonyo na agad si Judas at the start. Binigyan pa eh. Nag-heal the sick pa. Naging mabait pa si Judas. Nag-preach the gospel pa. Matagal pa, 3 years pa. Intakin mo yan. Ulukuhin mo kami dati Next ito. question. Na si Okay. Judas is a... Sabi mo kanina, Brad Alvin, hindi matatanggap ang buhay na walang hanggan o ang eternal life dito po sa lupa. Dito po sa 1 John 5:13, Brother Alvin, ito po ay nasa lupa pa sila. Nasa lupa pong sinulatan ni Juan ang sabi, "These things have I written unto you that believe on him, on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life." Tanong, tama ba si Juan na mayroon na po silang eternal life dito sa lupa na binigyan ng information? Tama ba si Juan o mali? Sinabi mong lupa, mali. Walang sinabi lupa. Mali, Ikaw na Juan. nagsabi. Ikaw na nagsabi lupa. Si Juan ang nagsabi. Ang konteksto sa sabi ni Juan sa langit, Revelations 2:10, 1 Peter 1:4-5. At sa katapusang huling panahon pa, hindi ngayon. Walang sinabi ngayon at sa lupa. Ikaw na nagsabi dyan. So, sunod na tanong. So, yun bang sa 1 John 5:20 na mayroon na silang buhay na walang hanggan? Sinulatan ba sila ni Juan doon sa langit o sinulatan sa lupa? Yes, sa lupa. Pero pinaalam Amen. sila. Pero sa langit pa ang eternal life. Sa langit pa huling panahon, katapusang panahon after death, Revelations 2:10. Isuwan nagsabi Revelations 2:10, hindi dito sa lupa. Kundi pagkamatay mo na. Matthew 10:22, Matthew 24:13, Revelations 2:10, chicken feed. Sunod na tanong, banat. Yung sabi na that you have eternal life. Yung that you have eternal life, mayroon ng eternal life o wala pang eternal life? Meron in heaven, Amen. 1 Peter 1:4-5. In the end times pa, pagkamatay mo, Revelations 2:10, 1 Peter 1:5. Huwag mo ipilit mo, ngayon, lupa, ngayon. Presumption yun, fallacy of presumption. Sa demonyo yun, kademonyahang aral ng usas. John 8:44-47, hindi ka nga nag-follow, nakinig ka lang, nag-faith ka lang, tapos maligtas ka once you believe. Next question. Sabi mo, itong sinulatan ni Juan ay nasa lupa. At sabi mo rin, ito po may buhay na walang hanggan. Alright. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. At dako tayo sa final conclusion, pero bago yan, shoutout muna kay Pastor Rian Puentes. Shoutout sa kanya sa lupa. Tapos merong emoji na tumatawa. Shoutout din kay Tubig Hangin Yuta. Mahirap talaga mag-debate ang parehong mali. Lalo na itong baptist na pinasukan ng devil na luwas na daw sa pero wala kaluwas sa kamahal sa bugas. Shoutout din mga kapatid kay okay, merong mga comment na hindi pwedeng basahin. Bedaray, sa totoo lang, Rasya, magulo doktrina ng Baptist. Basta't aral ng tao, dala nila, magulo halos lahat ng doktrina nila kontra sa aral ni Kristo. Ang sabi ni Jesus na Apocalypse 3:1, mahaba yung comment niya. Shoutout kay Darling Sibunga, asan yung matibay na doktrina ninyo? Pakilagay dito para makita ko at mabasa at dapat lagyan ng bersikulo. Shoutout din mga kapatid kay Pastor Ryan, sabi niya meron o wala. Raymond Trabok, OSAS is just a man-made doctrine. Melvin Sabangan, hoy Alvin, chosen na kasulat, hindi later. Shoutout kay Crescencio Bertolado Jr. Wala yung comment niya.
Okay, mga kapatid. So, sabi niya, suko na si Alvin. So, mga kapatid, dito tayo sa final conclusion at mauna dito si Brother Alvin Kitamundok bilang negatibo na ang kaligtasan, mga kapatid, ay hindi mawawala. 5 minutes, your time starts now, bro. Thank you very much, Bedras. Kung makatotoong tao to si Dino Diaz, dapat Dino magsisi ka na, iwanan mo lang osas kasi napatunayan ko si Judas Apostol, hindi ka pwede mag-apostol kung hindi ka disipulo muna, hindi ka naging faithful, hindi ka bibigyan ng authority kung hindi ka apostol, kung wala kang faith kay Kristo. Manampalataya si Judas, isang sa kabilang sa 12 for almost 3 years. Matthew 10:1-6, tapos Luke 6:16-13. So ayan, dyan pa lang, bagsak ka na. Pastor Dino Diaz, lalabas yan, sinungaling ka pag hindi mo iwanan yung usas. Wala kang mapatunayan dyan na si Judas. At the start, demonyo na. Wala kang mapatunayan dyan na si Judas. At the start, demonyo na. Eh bakit pinili ni Kristo demonyo? Ginawang apostol. Kung kami likuhin. Pinili ni Kristo, naging dalawa. Ang isa, demonyo. At the start, sa Luke 6:16-13, doon sa 6:17, nagduda na siya kasi, ay, si Kristo pala mamamatay kasi ibigay yung katawan at kaluluwa niya para mamatay, ibibitin sa krus. Kaya nagbago ng isip ni Judas, naging traitor na siya, doon pa lang, pinasukan ng demonyo. At the start, pinasukan ba ng demonyo? Nagpalabas na siya ng demonyo, so Judas, John 10:1-2, authority to cast out demons. Pastor Dino, ako, alam mo naman, gusto mo makipag-usap sa pinakamagaling na apologist sa bansang Pilipinas. Ito na, maraming beses na. Matigas ang ulo mo Tatanda ka dyan, review yan. Baka magsisi ka later. Praise the Lord, glory, hallelujah, kung hindi man ngayon. Baka bukas o sunod na linggo. Wala ka dito, bagsak ka. Si Judas is a believer. Lahat naman tayo, kung mga Kristiyano, na binyagan, believer Yung iba, nag-fall down lang. Nag-fallen away, nag-backslide, kaya na-imperno. O ito ngayon, ang last final argument ko, Revelations 20:12-15. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second judgment. Second death, the lake of fire. 15. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Sabi mo, once saved, always saved ka. Nakita mo na bang pangalan mo dun sa libro sa buhay? Paano mo nasilip dun? Nakapunta ka na ng langit, nabasa mo dun pangalan mo sa book of life? Kaya huwag kang mag-pretend. Pretender kayo, yung presumption. Sabi ng demonyo, kahit hindi nyo nabasa dun, i-presume nyo na nakasulat kayo dun. Pag buklat pala dun sa end times, wala pala kayong pangalan niyo doon. Tulad ni John Calvin, nagturo ng usas, tapos impyerno pala. Maraming mistik sa kakita, pati si Martin Luther. Nagturo na, saved, tapos na ka na. Nanampalataya kayo, faith alone, saves na. O ano nangyari? Nasa impyerno na. Sino ka dito? Prove mo ngayon sa lastan mo na nabasa mo ng pangalan mo sa book of life. Sinungaling ka pag sabihin mo nabasa mo na pangalan mo. Ako rin hindi ko pa nabasa. Pero I tried my best. Philippians 2:10-12. I work harder to work out my own salvation with fear and trembling so that I can complete and perfect my salvation. Philippians 3:12-14. Going to heaven. Word on by Jesus Christ our Lord. Philippians 3:12-14, Philippians 2:10-12. Yan, i-challenge ko pag hindi mo nabasa yung sinungaling ka talaga, pag sabihin mo, nabasa mo na pangalan mo sa book of life sa heaven, magtang ganyan. Walang baptist o usas, kahit isa. Tapos na ang debate dito sa usas. Close the issue. The Chief Roman Catholic Apologist has closed the issue. Kasi walang baptist o born again na nakita, nabasa ang pangalan nila, Letrapolita, sa book of life. Wala. Pag sinabi nila, nabasa nila, mga sinungaling yan. That's 1 minute. Itong katapusan sa debating usas. Wala nang mas magaling pa na debate dito na nangyari dito sa bansang Pilipinas. Kung English pa natin to, matuto din yun sila James White, etc. Ang kaharap mo ngayon, punong tagapagtanggol ng simbahang Katoliko sa bansang Pilipinas. Sana mahintakutan ka, Pastor Dino. I know you're a sober person. Kasi nagbago ka na. Dati mainit ka masyado. Ngayon medyo cool down ka na. Makalma ka na. May post na nga dati sa Facebook na you want to convert to the Catholic Church. Baka hindi pa ngayon, hindi bukas, baka susunod ng mga linggo o next na taon, I will pray for that Pastor Dino, kay kaibigan kita. Kaluluwa ka rin Alam ko tupa ka rin Huwag kang padala sa demonyo. Sundin mo kami dito kasi dito maraming santo. Ito talaga ang usas sa langit na hindi dito sa lupa.
hindi ka pa santo. We are still trying our best. Hindi mo pa nabasa ang pangalan mo sa Book of Life, Revelations 20, verse 12 to 15. So again, Pastor Dino, this already closed down the debate. Talo ka kay Judas Apostol. Number 2, talo ka kay hindi mo talaga mabasa ang pangalan mo sa Book of Life. Close na, Pastor Dino. Sabi ng Diyos, Pastor Dino, maawa ka sa kaluluwa ng aking hepe. Si Alvin Catamondo, my chief of politics, is already talking to you and to the whole Philippines. Grabe naman. Hindi na kailangan debatihin mo pa sila pa dyan, Alabado. Wala na. Oh, this is already enough. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid. Pamit mo na. Okay. So dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan mga kapatid na ang kaligtasan ay hindi mawawala. Pastor Dino ng Baptist, your time starts now, bro. Okay. Thank you so much, no, mga kaibigan. Nakita nyo naman, talong-talo talaga si Brad Alvin sa debating ito. Ginamit ni Mandaraya talaga ito eh. Gumamit siya ng 1 Peter chapter 1 verse 5. Tingnan nyo, ipakita ko Pandaraya niya sa inyo. 1 Peter chapter 1 verse 5. Lubog ka dito, Brad Alvin. Tingnan nyo ha. Kitakot po yata sa 4 eh. Who are kept by the power of God through faith unto salvation. Through faith. Ano daw nagkikip? Yung power, bakit po kinikip ng power ng Diyos? No? Para po sa huling araw, bakit po? Kasi, ito Brad Alvin, ayaw mo ng keep eh. Yung iningatan. Dito sa 4, to an inheritance, incorruptible, and undefiled, and that fadeth not away. So, hindi nagbabago. Bakit iningatan? Bakit iningatan? Reserved, past tense ha, in heaven for you. See? Takot si Brad Alvin eh. Para kang iglesia ni Manalo eh. Chap-chap kulambo ka eh. No? Mamumutol ka eh. So, basahin mo na naman ang konteksto, Brad Alvin. Makikita natin. Tanong ko sa kanya, sinabi niya daw, si Judas ikaligtas eh. Kasi tupa siya eh. Tupa. So, sabi ko, yun bang devil o demonyo? Ay tupa ba yun o kambing? Tupa o hindi? Sabi, hindi tupa yan. Walang demonyo bang tupa? Badras siya, meron bang ganon? Sabi niya pa. Binasahan ko ngayon ng Juan 7. No? Juan 6:70. So tinanong ko po. Sabi ko, sino ngayon ang tinutukoy dito? Yun bang tinutukoy dito sa Juan 6:70 ay si Judas o si Juan? Sumagot eh. Sa mahabang pagkakataon sumagot si Judas Iscariote. So kung sabi mo ang demonyo ay hindi pwede maging tupa, at sabi mo rin si Judas po itong demonyong ito, at sabi mo rin si Judas ay tupa. Tanong, una pong bagsak po interpretasyon mo, kung tupa si Judas, bakit siya demonyo? Na ikaw na nagsabi hindi ang demonyo pwede maging tupa. Dalawa yung bagsak mo dito eh. Sabi mo, kung ang tupa ay ang demonyo hindi pwede maging tupa. At sabi mo rin, hindi rin tinawag na tupa ang demonyo. Bakit si Judas? Tupa ito, bakit ito naging demonyo? Nakita mo na? Bakit? Hindi niya po nibigay ang challenge so si Judas ay mananampalataya. Binasa po natin dito kanina sa Matthew. Sabi ko, tama ba ang talata na walang may nakalagay dyan na full of faith si Judas? Tama bang talata na yan? Yes or no? Yes, tama daw ang talata na walang may nakalagay. Dami mong contradiction ng pagsisinungaling, Brad Alvin. So, kung ganyan po yung magiging chief apologist po ng buong Pilipinas, naku, hindi ako maniniwala sa'yo kasi sinungaling ka. Sa akin, mababasa lahat litra por litra, sa'yo wala eh. Tanggalin mo na yung pagiging chief mo. Nagagalit si Jando. Ngayon, sabi ko, tinitindigan mo ba ang kontrahan mong sagot tungkol po kay Judas? Nasabi mo, si Judas ang devil. At sabi mo rin, si Judas ay tupa. At sabi mo rin, ang devil ay hindi pwede maging tupa. So titindigan mo pa rin ba ang sagot mo na kontrahan? Yes or no? Yes daw. Brother Alvin, ikaw yun ang sumasagot ng kontrahan. Tapos tinanong niyo tayo kanina, moderator, no? Sa mga audience, ang tanong niyo sa atin, puro pala ipipilit mo pa rin ba yung kontrahan? Paano naging kontrahan po ang aking sagot? Ang gaganda ng sagot ko. Hindi po ako naging kontrahan kay sabi ko, false dilemma, complex question, at ang sabi ko pa, no? False dilemma, complex question, fallacy lahat ang mga tanong ni Brad Alvin. Kaya, ang tanong ko sa kanya, unang Juan 5:3, kasi sabi niya daw,
sa langit pa lamang daw, at sa langit lang matatanggap ang buhay na walang hanggan. So tanong ko, ito bang mali daw kasi wala daw lupa dyan. So tanong ko, yun bang sinulatan ni Juan na mayroon na silang buhay na walang hanggan sa langit o sa lupa? Isabi niya sa lupa. So tama ba si Juan na mayroon silang buhay na walang hanggan? Tama daw. O kontrahan, Brad Alvin, oy. O, lagapak ka dito. Marami yung lagapak mo. Unang tindig, pangalawang tindig sa cross ko po sa kanya, lagapak. At hindi po nasira po yung aking 3 punto, assurance of salvation, number 1, number 2, believer security, number 3, no? Christ continuous work. Magkakasala man, magkamali po ang lingkod ng Diyos na mananampalataya, Brad Alvin, ay mayroon pong tagapagtanggol. Kaya Brad Alvin, sabi ni Pablo, ngayon ang araw ng ngayon ang araw ng kaligtasan, sumampalataya ka kay Kristo, no? Huwag kang magdepende doon po sa paniniwala mo o sa tradisyon mo, opinion lang yan. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Baptist and Roman Catholic Church. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat. Halos kanina 60 plus live viewers mga kapatid at meron tayong 636 live comments ngayon. Unahin natin si Pastor Dino. Pasalamat lang bro ha. Ayan, unang-una po nagpapasalamat tayo siyempre sa Panginoon, no? Sa karunungan, katalinuhang ibinigay niya sa atin upang matindigan natin ang aral ng katotohanan na ating dala. At siyempre salamat din po sa ating kaharap, no? Ay magaling din po na defender ng Roman Catholic Church, siyempre. Siya laging gusto kong makalaban, ayaw ko rin naman ng iba. Pero bagkos ay may hamon po si Jared. Si Bro Jared. Sige Bro Jared, tinatanggap ko po yung hamon mo. Kahit anong oras, waglalaanan kita ng panahon. Pero walang kondisyon. Ikaw naghamon, walang kondisyon na katulad ni Brad Alvin. Walang kondisyon si Brad Alvin. May tinapusan ka ba elementarya? Wala. Dahil naghamon ka, lumaban ka. Walang kondisyon ha. Huwag kang duduwag-duwag ha. Hinamon mo ako, tinatanggap ko. So ngayon, salamat din po sa platform kay Brother Rasha. Thank you. At sa lahat po mga nag-support sa akin. Kahit nag-support kay Brother Alvin, salamat din po sa inyo. Tayo po'y matulog na masaya at payapa. God bless everyone at magandang gabi. Okay, thank you din. At Bro Alvin, pasalamat lang din. Oh, praise the Lord, glory, hallelujah. Hebrews 4:12, ang talim ng espada ng salita ng Diyos, Ephesians 6:17, tatalab yan sa atin. Kung hindi ba ngayon, baka bukas, sunod na linggo, sunod na taon. So we will pray for the salvation of the Baptist Church, pati ni Brad Dino Diaz, kay mga kapatid natin po. At yung mga katulog ay pakita natin pagmamahal, kaya nga nagdedebate tayo. That is a sign of love kasi kung magduduwag-duwagan tayo ay hindi pala natin mahal mga Baptist. So mga friends and followers ko, maraming salamat sa inyong encouragement na Brad Alvin, continue debating until the time you die. Salamat din kay Brad Casa for welcoming me and Pastor Dino. Brad Dino, mag-isip ko pa nga ba ang topic? You are still welcome to debate with me. Saka yung iba dyan, ito mga sabadista, discouraged na, wala na akong hamon sa sabadista. Alam naman nila, nagdidebate ako dyan sa Russia TV. Hindi nila pinapansin kasi takot na sa akin. Buti pa si Pastor Adino, hindi. Oh, bakit kayo dyan mo sabadista? Nagtatago kayo dyan. Namiss ko na kayo eh. Debate tayo mo sabadista sa Sinubang. O MCGI, Iglesia ni Cristo. Namiss ko na kayo. Hanggang dito na lang. Good night. God bless. Okay mga kapatid, so Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man dito, so meron nga mga hamon dyan kay Pastor Dino. Siyempre kung meron kay Brother Alvin, hindi ko mabasa lahat yung 600 plus na yan. Pwede nyo akong gamitin as moderator sa inyong pag-uusap. Basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform mga kapatid. Kasama dito yung lahat ng kondisyon ng ating mga debatista. So mga kapatid, kung gusto nyo magsuri sa Baptist, pwede kayong mag-follow kay Pastor Dino. Meron siyang mga content dyan. Siyempre kung gusto nyo magsuri sa Roman Catholic Church, nandito si Brother Alvin Gitamundok at pwede kayong mag-ask ng question sa kanila mga kapatid kung gusto nyo magsuri sa kanilang pananampalataya. So mga kapatid, please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV, dahil ang debate na ito ay pupunta doon at lahat ng mga debate ng dalawang ito ay nandun din. At syempre mga kapatid, you can follow me, Russia Vista mga kapatid, dahil dito ako laging nag-live. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our
deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you